Bro, can I use your name for my reservation sa isang travel and tour company? Bakit bro? Uuwi ka na ba ng Pilipinas? Oo, in 2 months nariyan na ako. At gusto ko sanang kunin ang service ng Pack & Co Travel and Tours Agency. Kaya please Michael, pumayag ka na. Minsan lang naman ako humingi ng pabor sa'yo eh. Pakiusap ni Marco sa kaibigan sa kabilang linya. Kasalukuyan siyang nasa Canada at mag-6 na taon na siyang hindi umuwi ng Pilipinas. Teka, kinazan yung Travel and Tours Agency niyan, di ba? Oo, kaya nga nakikiusap akong pangalan mong gamitin. Alam mo naman ang nangyari sa amin ni Zen, di ba? Kapag kasi pangalan ko ang ginamit ko for reservation, baka hindi nila ako hayaan na kunin ang service nila. Si Zen ay ex-girlfriend ni Marco at hindi maganda ang kanilang paghihiwalay noon. Napangisi at napailing si Michael sa kabilang linya. Para-paraan ka din eh, no? Wala namang problema sa akin pare, pero sigurado ka na ba talaga na kaya mo na siyang harapin? Akala ko ba nahihiya ka nang magpakita sa kanya after nung huli niyong pagkikita? Sure na ako, Michael. Malaking kasalanan ko sa kanya at gusto kong bumawi. Gagawin ko lahat para mabawi ang tiwala at pagmamahal ni Zen sa akin. Ano bang plano mo at gusto mong kunin ang service ng Pack & Go? Pwede namang hindi sila. Basta, saka ako naiisipin. Basta ang gusto ko, si Zen ang i-request mo na tour guide ko. Di ba sabi mo siya naman na nagmamanage ng isang branch nila sa Manila? Kaya for sure, kapag busy ang mga tour guide nila, siya ang pumapalit. She always used to do that before. Oo, kasi nung kinuha ng company namin ng service nila for Palawan team building namin, si Zen ang naging isa sa mga tour guide namin dahil loaded daw ang booking nila sa Caloocan branch at Manila. Kaya napilitan siyang sumama sa Palawan. Nagulat pa nga siya nung makita ko sa loob ng bus nila eh. Akala raw niya nasa Dubai ako. Ang ganda pa rin niya pare. Mas naging hot siya nung nawala ka sa buhay niya, men. Siguro, totoo yung kasabayan na self-love. Kaya mas lalong gumaganda mga babae after breaking up with their ex. Kung wala lang akong girlfriend, walang kaibigan bro. Liligawan ko talaga si Zen. Naunahan mo lang talaga ako nun sa kanya eh. Gago, hindi pwede no. She's mine. Tamawa ng malakas si Michael. Biro lang. Anyway, susubukan ko bro na magpabook ha. Saan man destination? Summer naman kaya I'm sure busy ulit ang agency nila ngayon. Kaya baka papayag siya na siya na lang ang maging tour guide mo. Sa Quezon Province. I want her to tour me in that province at sa Aqua Island Resort kami mag-i-stay. Narinig ni Marco na tamawa na naman si Michael sa kamilang linya. Bro, di ba dyan sa resort na yan natin nakilala si Zen? Sure ka ba dyan? Baka ayaw niya magpunta sa Quezon. Alam mo na, baka maalala ka niya ron. Tell her you will double the payment. Gawan mo na lang ng paraan na pumayag siya. I promise I will give you a reward kapag nagawa mo. I really wanted to talk to her and be with her too. I missed her so much bro. And I'm sure kapag nakabook ka na, hindi na siya makakatanggi kapag nakita niya ako sa meeting place namin. Hanip na plano to ah. Talagang persistent ka. Sige, I'll do my best. Balitaan na lang kita kapag dumaan ako sa office nila. Oo nga pala. Congrats man. Finally, natupad na ang pangarap mo. Kumusta? Masarap ba maging CEO ng isang game development company? I saw you on magazine bro. Na-feature yung War Bottle gaming app na invento mo. Grabe, sikat ka na. Kung hindi ka pa nga na-interview sa isang news, hindi ko pa malalaman na ikaw pala ang CEO at founder ng Next Gen Games Company. Thank you bro. I'm so thankful and grateful dahil kahit may nagawa akong atraso kay Zen, binigyan pa rin ako ni Lord ng second chance na makabangon. Sobra-sobra pang binigay niya na blessing sa akin. You deserve it bro. I can't believe talaga na magiging may-ari ka ng isang sikat na gaming app. Parang dati-rate, libangan mo lang ang gumawa ng mga games. Naalala ko pa dati yung ginawa mo na parang SOS game. Salamat Michael. Hindi ko talaga in-expect na magte-trending ang War Battle game. Kasi nga, sablay yung mga ginawa kong games dati, di ba? And by the way, we will talk about your position sa itatayo kong opisina sa Manila kapag nariyan ako. Nasabihan ko na rin ang mga kaibigan natin. I need you guys sa company ko sa Pilipinas. Pero sa ngayon, si Zen muna ang priority ko. Oo, basta tawagan mo lang kami. We never know talaga what will happen next. Kaya proud ako sa'yo pare. O siya, sige. I need to hang up na. Basta chat na lang kita kapag okay ng reservation ng tour mo with your ex. Good luck sa mga sumbatan at ungkatan ng nakaraan ha, Mr. CEO. Tudyo nito bago pinatay ang tawagan nila. Naiiling na lang na ipinatong ni Marco ang cellphone sa kanyang office table.
Handa naman siya sa anumang masasakit na sasabihin ni Zen at gagawin niya ang lahat, maibalik lang ang dating sila. At sana, hindi pa huli ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, dumating na si Marco sa Pilipinas. Wala siyang pinalampas na oras. Nang sinabi ni Michael na pumayag si Zen na ito ang magiging tour guide niya, agad siyang nag-book ng flight pabalik sa Pilipinas. Kagabi lang siya dumating sa Manila. Ngayon ay maaga siyang gumayak para sa first day ng kanyang tour sa Quezon Province. Hindi talaga ang pamamasyal ang kinasasabikan niya, kundi si Zen. Nakalagay sa itinerary ni Marco. Napipick upin siya ni Zen sa isang mall na malapit lang naman sa hotel na tinutuluyan niya. 6:00 ng umaga ang usapan nila sa text, kaya maaga pa lang ay naroon na agad siya sa harap ng mall. Kinakabahan siya at hindi mapakali. Any moment ay darating na si Zen. Hindi niya alam kung papayag ito sa naisip niya. Ang alam kasi ni Zen ay pamilya ni Michael na galing Dubai ang itutur nito sa Quezon Province. Huminga si Marco ng malalim nang makita na may humintong van sa harapan niya. Sa kaba ay tumungo siya at nagkunwari na may dinudot-dot sa cellphone. Hanggang sa nag-text si Zen na naroon na ito sa meeting place nila. Nanginginig ang mga tuhod niya, lalo na nang marinig niya na nagsara ang pinto ng sasakyan. Ibig sabihin ay papalapit na si Zen sa kanya. Nang hindi siya nag-reply, tumawag pa si Zen sa number niya. Kaya napilitan siyang tumunghay nang tumunog ang cellphone niya. Nagkatinginan sila at kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Zen. Hindi agad ito nakakurap na wari pinoproseso pa ang nakikita kung totoo ba o hindi. Marco? Sabay yata sa pagsabog ng puso ni Zen ang pagluwa ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magkikita muli ang lalaking matagal na niyang kinalimutan. Hi Zen. Yes, ako nga. Formal na sagot ni Marco kahit na kinakabahan. Tinigilan na ni Zen ang pagtawag kay Marco sa cellphone. Sina Michael na nakabook sa tour ko ngayon. Bakit ikaw narito? Are you with them? Or are you waiting for somebody? Sabi niya number niya yung gamit mo kaya yan ang tinawagan ko. Actually, ako talaga makakasama mo sa tour ngayon, not Michael's family. What? Ikaw ang nagpabook ng tour na to? Paniniguro ni Zen. Oo, pinakiusapan ko lang si Michael. Bakit, ayaw mo ba? Sandaling katahimikan bago muli nagsalita si Zen. Well, professional ako when it comes to business, kaya walang problema. Pero pwede mo rin namang i-cancel ang tour na to, at pwede kang mag-refund right away. Sasamahan kita sa office para mapabilis ang proseso. Parang pinapahimatig na ni Zen na ayaw niyang kasama si Marco, pero kailangan niya itong tiisin. No, I don't want to get a refund. I want to travel. Agad na sabi ni Marco. Okay, madali akong kausap. Kung may dala kang gamit, pakipasok na lang sa van. Kung alam ko lang na nag-iisa ka pala, hindi na sana van ang dinala ko. Masyado tong malaki para sa'yo. Ngumiti ng malawak si Marco. Thank you, Zen. Sabay bukas nito ng pinto ng van at inilagay doon ng dalang traveling bag, saka sinaraduhan ulit ang pinto ng sasakyan. Nakatingin lang naman si Zen dito saka formal na nagsalita. You're welcome, Sir Marco. I'm Zen Fentebella at your service. On behalf of Pack and Go Travel Company, I'd like to welcome you to Manila. Our trip to Quezon Province will take about 4 to 6 hours depending on the traffic. I'd like to take a minute to discuss some brief safety precautions. Firstly, I ask you to remain seated until we reach our destination. You can ask me anytime if you wanted to stop to eat, drink, or pee in some areas for tourist stopover. Secondly, please realize that it is against the law to get drunk during our trip. I promise that you'll enjoy your trip and tour in Quezon. Ngumiti ng napakatamis si Marco. Halatang wala ito sa wisyo at lutang ang utak habang titig na titig sa mukha ni Zen. By the way, sir, are you comfortable with the female driver? I'm supposed to have a driver with me pero nagkaroon ng emergency ang aming isang driver. But don't worry, I can manage all things. I will be your tour guide and driver for the whole trip. Walang problema sa akin. You're a good driver naman Gusto ring idagdag ni Marco na mas mainam nga na walang kasamang driver si Zen. Ang buong akala rin nito ay may driver silang kasama. But saved by the bell na sobrang masasolo niya si Zen sa buong durasyon ng tour package na binook ni Michael para dito. It was 3 nights and 3 days package. Gusto pa nga ni Marco ay 1 week, ngunit wala raw ganoong package din na Zen. Okay sir, let's go. Mabilis umikot si Zen papunta sa driver's seat. Pero napamaang siya nang makita na nauna pang maupo si Marco sa may passenger seat. Excuse me sir, your spot is at the back.
Mas makakapag-relax ka ron dahil may extra legroom. Pwede ka ring matulog habang nasa biyahe. Dito ko gusto sa unahan. Baliw lang sagot ni Marco. Napabuntong hininga na lang si Zen at binuhay ng makina. Bring me first to Aqua Island Resort. Dugtong ni Marco nang nagsisimula ng umandar ang van. Napalingon si Zen sa lalaki. Bakit doon, sir? Wala po sa itinerary mo ang resort na yon. Hotel lang sinabi ni Michael na ibubuk namin. Doon ko gustong magstay sa resort na yon. Mas peaceful at maganda. Hindi niyo pa naman napapabook yung hotel, di ba? Pagkarating pa saka. So I can request ko saan ko gustong magstay. Yes po sir, wala pong problema. I can bring you to that resort kung doon niyo gusto. Formal namang sagot ni Zen. Habang nasa biyahe ay panay ang tanong ni Marco kay Zen sa mga bagay-bagay. Kaya formal din yung sinasagot ni Zen. Napaka-professional din naman ni Marco sa mga tanong nito. Hindi ito nagtatanong ng mga bagay na alam nitong ikakairita ni Zen. Takot na lang nitong pababain to ni Zen sa gitna ng highway. Napansin naman ni Zen na sa forma ni Marco, hindi maipagkakaila na napakayaman na nito ngayon. Aware naman siya sa naging kapalaran ng lalaki. Nabanggit yun ni Michael nang makita sila sa Palawan team building ng mga to. Kaya alam niya na CEO na ito ng isang gaming company. Pero kanina pa talaga siyang kinakabahan. Nag-aalala siya dahil hindi malayang malaman ni Marco na nagkaanak sila. Oo, may anak sila. Dala lang ng pagmamahal at kapusukan nila noong huli nilang pagkikita. Kaya bago ang kasal ni Marco sa babaeng pinagpalit nito sa kanya, ay may nangyari sa kanila. At mula noon ay hindi na niya nakita pa si Marco. Ngayon na lang ulit. Kaya kinakabahan siya na baka may hidden agenda ang lalaking ito at kunin ang anak nila. Pero gaya nga ng sabi niya noon, hindi naman niya ipagkakait dito ang anak nila. Basta idaan lang sa maayos na usapan. Kung bakit ba kasi pumayag pa siya sa request ni Michael na siya ang magdadrive at magga-guide sa pamilya ni Michael na si Marco naman pala. Pero siya na lang din kasi ang pwedeng tour guide at driver. Dahil walang available sa Manila branch nila, mag-isa Caloocan at Batangas. Nagsabay-sabay na maraming nagpabook sa kanila na company outing at team building sa mga resort sa kalapit na probinsya. Nagdalawang isip pa nga siya dahil ayaw niyang makasama si Michael na kaibigan ni Marco. Pero ayaw niyang maging unprofessional ang kumpanya nila dahil lang sa personal issue niya kay Marco. Hindi naman niya alam na ang damuhong si Marco pala ang makakasama niya ngayon. Pag nakita niya si Michael, lagot sa kanya ang lalaking yun. Matapos ang mahabang biyahe ay nakarating din sila sa Quezon Province. Welcome to Aqua Island Resort, Sir Marco Ferrer. Ito po ang one of the best beaches in Quezon Province na dinudumog ng mga turista. This beach is known because of their beautiful white sand, beautiful views at sobrang linaw at linis ng dagat nila. Plus, they have the world-class service here to all the tourists. Maganda rin dito sir ang sunrise at sunset na kitang-kita sa pagitan ng langit at malawak na karagatan. Introduced ni Zen kay Marco sa resort na tila ba first time nilang nakarating doon kahit hindi naman. Nasa bungad na sila ng entrance ng resort. I know. That is why dito ko gustong pumunta. Remember, sabay tayo nanood ng sunset dito isang beses while naglalakad sa beach. Dito rin kita sa resort na to tinuruang lumangoy. Natahimik si Zen sa biglang pag-reminisce ni Marco sa alaalang yon na ayaw na sana niyang balikan pa. In fairness, napaka-fast learner mo noon. Are you a good swimmer now? Dagdag pa ni Marco na ikinakunot ng noon ni Zen. Enough of that, Mr. Marco. Nandito ka dahil gusto mong magiwaliw, hindi para ibalik pa ang mga nakaraan na isang masamang bangungot. Please let me do my job peacefully. You're my client, kaya wag mo sanang hayaan na mawala ang pagka-professional ko sa kliyente ko. Inis na sagot niya rito. I'm sorry, Zen, kung bangungot man sa'yo nakaraan natin. Para sa akin kasi hindi. Dahil ikaw ang magandang bagay na nangyari sa akin, ngunit sinayang ko lang. At pinagsisisihan ko ng malaki ang lahat. Sobrang laking parte ng pagkatao ko ang nawala nung tuluyan na tayong nagkawalay. Napailing si Zen. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa tura ni Marco. Nananadya ka ba talaga, Marco? Para lang malaman mo ha, matagal na akong nag-move on. Kaya please lang, huwag mo nang ibalik pa ang nakaraan. Alam ko, Zen. Kita naman sa aura mo. Ako ba hindi mo tatanungan kung nakapag-move on na ako? Napairap si Zen. Talagang sinusubukan ni Marco ang temper niya. Do you think I care? I know. Kahit noon pa man ay isa ka ng babaeng independent. Matatag ka at hindi takot na mawala ako sa buhay mo.
Gusto ko lang naman malaman mo na kahit kailan, hindi ka nawala sa puso at isip ko, Zen. Sorry for being unprofessional, but I can't stop this feeling na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Kanina pa kita gustong makausap tungkol sa nakaraan natin, but I'm scared. Dapat lang naman na matakot ka. Hindi ito ang oras para riyan. Kung ganun, kailan pa, Zen? Can we please go back to our main reason why we're here? We're here for you to relax and enjoy. My main reason is you, Zen. I booked this tour because of you. I want to talk to you and fix our relationship. Natawa ng pagak si Zen. Fix? Relationship? Are you kidding me, Marco? No, Zen. I'm serious. You're serious, huh? How about Nina? Alam mo, Sir Marco, may anak na kayo ni Nina. Huwag mo nang gawin sa kanyang ginawa mo sa akin noon. Dahil hindi niya ako kagayang dalawa. I gave you both peace and I never take revenge kahit na nasaktan niyo ako ng sobra. Kaya ngayon, please lang, Marco, bigyan mo ako ng kapayapaan. Si Marco naman ang natawa ng pagak sa mga sinabi niya. Annulled na kami ni Nina after 3 months of being married. Biglang sabi ni Marco na ikinairap naman ni Zen. Ayan na naman tayo eh. Totoo yun, Zen. Niloko niya ako. Hindi totoong buntis si Nina. Pinaikot niya lang ako at ang gago ko na napaniwala niya ako na nabuntis siya. Kung sana hindi ako nagpadala sa pananakot niya, edi sana kayong mag-ina ang kasama ko. Hindi sana ako malungkot sa araw-araw na malayo ako sa inyo. Napadilat ang mga mata ni Zen sa mga huling sinabi ni Marco. Anong sinasabi mo, Marco? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ako pwedeng pagkailaan, Zen. I planted it. And I know na nagbunga ang gabing yun. Alam ko kung kailan ka fertile at kung kailan hindi. We already tackled it nung magkasama tayo bilang magkasintahan. At alam mong hindi ako lasing nung may nangyari sa atin nung lasing na lasing ka. Alam kong gustong-gusto mo na tayong magkaanak. Pero hindi pa ako handa nun sa responsibilidad. Lalo pat sobrang liit lang ng sinasahod ko sa trabaho ko. Tapos sa akin pa umaasa ang pamilya ko. Ikaw na nga lahat ng gumagastos para sa atin nun. Kaya nahihiya ako na magkaroon tayo ng anak na hindi pa ako stable sa buhay. Bumuntong hininga si Marco bago muli nagpatuloy sa pagsasalita. But I was stupid dahil sa kabila ng kabutihan at pagmamahal mo. Nadala pa rin ako ng pagnanasa noon kay Nina. Nadala ako dahil bilang lalaki, mas gusto kong sa akin sumasandalang babae. Nanliliit ako sa tuwing ikaw ang gumagastos ultimong sa date natin. Well, kapag si Nina ang kasama ko, pakiramdam ko, I'm the man. Dahil akong taya sa lahat. Pero lahat ng yun ay may karma. Hindi na kontento si Nina at nagpanggap na buntis nung nalaman niya na gusto kong balikan ka at magmakaawa na ayusin natin ang relasyon natin. Gulong-gulo na ako nun. Kaya nung gabi bago kami ikasal, pinuntahan kita. Ayaw mo na akong bawiin kay Nina, kaya naisip ko na panahon na para ibigay ko ang matagal mo ng gusto. I'm sorry, Zen. I love you. That's why I got you pregnant. Hindi agad nakaimik si Zen. Pinakatitigan muna niya si Marco bago siya nagbitiw ng salita. You mean, sinadya mo yung mangyari? Sinadya mo akong bumigay nung gabing yun? Oo, upang may balikan ako sa'yo in case na makawala na ako kay Nina. At alam ko rin na magiging masaya ka kung magkakaanak tayo. Dahil yun ang matagal mo nang hinihiling sa akin. Zen, ginawa ko lahat para maihanda ang future natin. Nagsumikap ako sa ibang bagay na alam kong imposible. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa talentong binigay niya sa akin, naging posible yun na akala ko ay hindi na mangyayari pa sa aking buhay. Sa kabila ng tagumpay at yaman na natatamasa ko, pakiramdam ko may kulang pa rin sa buhay ko. At alam kong ikaw yun at ang anak natin. Hindi na naman umimik si Zen. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang biglang pagiging isang sikat na bilyonaryo dahil sa nadiscover nitong gaming app. Hindi rin niya inasahan na makakamit yun ni Marco. Naging viral ito sa buong mundo, ngunit hindi ang personal na buhay nito. Kaya hindi siya updated na annulled na pala ito kay Nina. Noong guro pa siya sa university, ay wala rin namang naging balita kay Nina ang mga naging kaibigan ng babae roon. Kaya wala siyang nasasagap na chismis maliban sa buntis ng araw ito at pupunta na ito at si Marco sa Canada. Paano ka nakarating sa Canada? Nina's friend told me pinatisyon kayong dalawa ng parents ni Nina. Totoo yun. Kung may pagpapasalamat man ako kay Nina, yun na yung tinulungan niya ako makarating sa Canada. Pero lahat ng ginawa nila binayaran ko nung kaya ko nang tumuyo sa sarili kong mga paa. At nung naging successful ang gaming app ko, nag-usap kami ni Nina para sa closure.
Kahit anod na kami, I admit she's still hoping na magkakabalikan pa kami. Pero sabi ko sa kanya wag na siyang umasa pa dahil kung may babalikan man ako, ikaw yun, Zen. Did she stop chasing you? No. Kaya naisip kong bayaran na lamang siya para lang tantanan niya na ako. I paid her 1 million Canadian dollar just to stop her foolishness. She accepted the money dahil kinailangan na niyang bumalik sa Pilipinas para samahan ng mami niyang may sakit at nais na sa Pilipinas magpagaling. After that, wala na akong naging balita pa sa kanya. Kaya kung inaalala mo ay si Nina, wala kang dapat alalahanin dahil tapos na kami. Ikaw at ang anak natin ang gusto kong makasama. Wala kang anak sa akin, Marco. Hindi nagbunga ang gabing yun. Mali ka ng akala mo. Halika na sa loob. We need to check in. Gusto ko na magpahinga. You can go to the ocean side if you want. Pero bukas ko na gagawin ng obligasyon ko sa'yo bilang tour guide mo. Besides, tapos na rin ang oras ko sa trabaho. It's already 5 p.m. Hindi pinansin ni Marco ang pagyayaya niya. Nanatili pa rin sila sa bungad ng resort. You can't deny it, Zen. Alam ko na lahat. Pinaimbestigahan kita at katunayan may mga larawan akong hawak na may bata kang kasama. May ama si Gabriel at hindi ikaw yun. Kaya please stop talking nonsense. After I've moved on to you, nag-asawa na ako. Kaya huwag kang mangarap dyan ng gising. Napailing si Marco, sabay tawa ng pagak. I have my DNA test, for God's sake. Please stop denying, Zen. I can do everything with the use of my money. Bago pa man ako bumalik dito sa Pilipinas, hinanda ko ng lahat to claim what's mine. Oh, so piniyayabang mo na kaya mo lahat? Na kaya mong kunin ang anak ko sa akin? Pinigilan ni Zen ang maiyak. Inis na inis siya sa kanyang kaharap. Parang gusto na niyang sumabog sa inis dito. Subalit kailangan niyang magpigil. Client niya ito, kaya kailangan pa rin niya maging professional at mahinahon kahit gusto na niya itong sigawan at sampalin. Ganoon naman siya. Palagi siyang mahinahon kahit na galit na siya. Kahit noong teacher pa lang siya at nahuli niya ang kalokohan ni Marco at Nina, wala siyang ginawa na kahit na ano sa dalawa. She just let them grow freely. No, that's not what I meant, Zen. Eh ano? Zen, kaya ako nagpabook sa agency niyo dahil gusto kong makasama ka at makausap ng masinsinan. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo at sa anak natin. Patawarin mo ako sa mga panahong naging gagawa ko. Please, hayaan mo akong bumawi. Natahimik si Zen. Ang totoo ay hindi na siya umaasa sa araw na muling makakaharap pa si Marco, na muling babalik ang lalaking nag-iisang minahan niya, dahil tanggap na niya na parte na lang ito ng kanyang nakaraan. Maraming mga babae dyan, Marco. Mas bata at mas maganda. Mayaman ka naman, hindi ba? I'm sure madali ang mga yung kakapit sa'yo. Hindi mo na kailangang umasa sa mga babaeng may pera at utu-uto. Dahil kahit mga babae, pwede mo nang bilhin dahil sa yaman mo. Pasaring niya, dahil para sa kanya, tinirahan lamang siya ni Marco noon at ginamit. Zen, galing na ako sa bagay na yan. Magagandang babae at mas bata sa akin. Madali kong makuha basta maglabas lang ako ng pera. Inaamin ko na sinubukan ko rin ng ganyang bisyo. Pero I always wake up alone and empty. Kasi alam ko sa sarili ko na ikaw lang ang makakapagbuo ng aking pagkatao. You and our child are the missing pieces that made my life miserable all along. At kung sinasabi mo na inuto kita noon at pinirahan, you're wrong. Alam mo hindi ako ganun. Nagkataon lang na palagi akong gipit noon dahil hindi sapat ang kinikita ko. Mahabang katahimikan bago nagsalita si Zen. Halos wala rin siyang reaksyon sa sinabi ng lalaki. Naglakad na si Zen papunta sa receptionist ng resort at kumuha siya ng 2 room para sa kanila ni Marco. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa kanilang silid. Anyway, sir, since it's dinner time na, I would like to recommend you the best foods that represent the Quezon Province. Can you eat dinner with me? No, I want some rest. At hindi ka kakain? Hindi ka na nga kumain ng lunch kanin dahil sa haba ng biyahe. I'm fine, hindi ako gutom. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Bago pa man mabuksan ni Zen ang nakalaan sa kanyang silid, ay hinawakan na siya ni Marco sa braso at pinigilan. Please, Zen, eat with me. That's a request from your client. Professional ka, di ba? Kaya dapat mo akong pagbigyan. Walang nagawa si Zen kundi pagbigyan to. Pinasok muna nila ang mga gamit nila sa kanya-kanyang silid at nagtungo na sila sa restaurant ng resort. I already ordered your food while you're in the comfort room, Sir Marco. Pagbibigay alam ni Zen dito. Lukban lang kanisa at pinais na hipon ng in-order ko, sir. Alam ko na magugustuhan mo yun.
Saad pa ni Zen nang mailapag na ng crew ang pagkain na in-order ni Zen na bestseller food ng resort na yon. Nang magpaalam na ang crew ng resort ay sakalang nagsalita si Marco. Thank you, Zen. Pero masyado ka namang formal sa akin. Baka pwedeng Marco na lang. As I said earlier, it's our policy na dapat rumespeto kami sa client, sir. Kaya pasensya na. I'm just following the rules of our company. Napabuntong hininga si Marco na tila ba dismayado. Napakalaki na ng harang na nilagay ni Zen sa pagitan nila. Ngunit sinabi ni Marco sa sarili, nawawasakin nito ang harang na yun. Paunti-unti, ngunit sigurado. Sigurado ka ba, sir, na ayaw mong lumipat sa hotel? Yes, I'm good here. Basta kasama kita. Umirap lang naman si Zen dito. Sana lang makasama rin natin si Gabriel dito. Dagdag pa ng lalaki. Pati pangalan ng anak ko, alam mo talaga no? Siyempre, anong silbi ng pera ko? Hindi na muling kumibo si Zen. Napagtanto niya kung gaano makapangyarihan ang pera. Zen, pwede bang isama na natin si Gabriel dito? Why? Dahil anak ko siya. Inis na tumingin si Zen sa lalaki. Ang kulit mo rin talaga no? Kung angkinin mong anak ko parang sure na sure ka na talaga Anak natin, Zen. Saka diba sinabi ko na kanina na may tao akong kumuha ng DNA test namin? Sobrang lakas ng loob mong gawin yan. Kung idemanda kaya kita. You can't do that dahil anak ko naman si Gabriel. Sobrang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya please, hayaan mong punan ko lahat ng pagkukulang ko sa anak natin. Pagsusumamo ni Marco. Nakikita ni Zen ang seryosong mukha ng lalaki. At malaking bagay rin na hindi dito dinaan sa dahas ang kagustuhan na makita at makilala ang kanilang anak. Kahit papaano ay nagbibigay rin ito ng malaking respeto sa kanya. Hindi naman siya galit na palihim nitong kinuha ang DNA test ni Gabriel. Kung siya man siguro ang nasa kalagayan ni Marco, baka ganoon din ang gawin niya. Bumuntong hininga si Zen. Hayaan mo munang dahan-dahanin kung ipakilala ka sa kanya, Marco. Hindi ito madali para kay Gabriel, lalo na't may kinikilala siya ngayong ama. Hindi rin niya natiis na pag-amin. So, inaamin mo na talaga ngayon na anak ko siya at naniniwala ka nang sa jacket ang buntisin nung huli natin pagkikita. Ano pa bang magagawa ko? Wala rin namang saysay kung ililihim ko sa'yo. Besides, anak mo naman talaga siya. Pero hindi ibig sabihin nun basta-basta mo na lang siya makukuha, Marco. You've been out of the picture for all his life. Don't expect na agad kanyang matatanggap. But I swear, I never brainwashed him. It's just that hindi ako nagkalakas ng loob na ikwento ka sa kanya dahil hindi maganda ang ating nakaraan. I don't want him to disrespect you once he knew what you did to me. Naiintindihan ko, Zen. At salamat sa pagkakataong bibigay mo sa akin. Hindi ko sasayangin to. Pangako. May karapatan ka rin naman dahil ikaw ang ama. Ayoko rin kunin o ipagdamot sa iyo ang bagay na yun. Sinabi ko sa sarili ko noon na bubuhayin kong anak natin mag-isa. Pero hindi ko aalisin ang karapatan mo sa kanya kung sakaling dumating ang panahon na kailangan niyo na magkakilala. Napangiti si Marco sa sinabi ni Zen. Salamat talaga, Zen. Don't thank me. Thank our son. Dahil kung hindi naman dahil sa kanya, hindi kita haharapin. Na-corner mo lang ako sa sitwasyong to dahil ginamit mong kumpanya namin para lang makausap ako. Dahil kilala kita. Pag sinabi mo ayaw mo na, ayaw mo na. Hindi mo nga ako tinangkang bawiin kay Nina noon. Kaya naisip ko na siguro hindi mo na ako ganun kamahal. Talaga ba, Marco? Halos ibigay ko na nga lahat sa'yo, di ba? Nag-invest ako sa'yo, pero sa kamalasan nalugi ako. At wag mong isusumbat sa akin ng hindi ko paghahabol sa'yo. Dahil hindi ako martir para maghabol sa taong hindi deserving. I know. Kaya nga everyone called me stupid nung malaman nila na pinagpalit kita sa iba. Hindi mo lang alam kung gaano ako sinermonan ng buong pamilya ko at mga kaibigan nung sinabi ko sa kanilang nagawa kong kasalanan sa'yo. Alam ko, dahil sinubukang ayusin ng mga kaibigan mo at ng pamilya mo ang sinira mo. But it's too late, dahil ang kaya ko lang patawarin ay ang iba mong kasalanan, pero hindi yung pambababae mo. And worst, you had sex with that bitch. Nagpanting bigla ang tainga ni Zen nang maalala ang tagpong yun na nahuli niya si Marco at Nina. Pero dahil likas siyang mahinahon, huminga siya ng malalim upang pakawalan ang nagbabadya na namang inis. Hindi tama na ibalik pa niya ang nakaraan dahil nakamove on na naman siya. Pero inaamin niya na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Marco. Ito lang naman ang lalaking minahal niya ng sobra-sobra. At mula nang maghiwalay sila, hindi na siya nagmahal muli.
kahit pa maraming nagpapalipad hangin sa kanya. Maganda siya, edukada, matalino, at may sinasabi rin sa buhay. Pero nawala na sa bokabularyo niya ang magmahal muli. Nakafocus na lamang siya sa anak niya. Masaya naman siya kahit single parent siya. Habang kumakain ay biglang nag-video call ang best friend ni Zen na si Shane. Dito niya iniiwan ang anak na 5 taon sa tuwing magkakaroon siya ng tour sa malayo. Nasa Caloocan kasi ang parents niya at nasa Manila ang kondo niya. Mula nang magtayo sila ng branch sa Manila, bumili na siya ng kondo malapit sa opisina nila. Mayaya naman si Gabriel, ngunit panatag pa rin siya na naroon si Shane sa kondo niya kapag wala siya. Ang parents naman niya ay matatanda na, kaya ayaw na niyang obligahin na mag-alaga ang mga ito sa anak niya. Co-teacher niya si Shane noon sa university. Alam nito ang lahat ng nangyari sa kanila ni Marco. Shane, napatawag ka? Any problem? Nag-aalala ang tanong ni Zen. Ano pa nga ba? Itong anak mo nangungulit dahil gusto ka raw makita. Miss ka na raw niya. Mommy, di ka pa po ba uuwi? Tanong na Gabriel sa ina sa harap ng kamera. Hindi pa baby. 3 days ang trabaho ni mommy dito kaya 3 days din hindi makakauwi si mommy. But don't worry, tatawag ako lagi sa inyo ng tita Shane mo. At saka may pasalubong ako sa iyo pagdating ko riyan. Okay ba sa iyo yon? Sige po mommy, basta ingat ka po lagi ah. Oo naman anak, I love you. Ang bait talaga ng anak ko. I love you too mommy. See you in 3 days. At pinatay na ng bata ang tawagan nila. Ibinaba ni Zen sa mesa ang kanyang cellphone. Huling-huli niya ang titig ni Marco sa cellphone niya. How I wish I could carry him, Zen. Sambit ni Marco. Hindi umimik si Zen. Kung nawalay man si Gabriel dito ay kasalanan din naman ito dahil sa nagawa nitong kamalian noon. Ipanalangin mo na matupad ang wish mo. Supla niya sa lalaki nang initian lang naman ni Marco. Ganoon naman si Zen. Medyo mataray kung minsan kahit noon pa. Kinabukasan, sinimulan na ni Zen ang trabaho niya bilang tour guide ni Marco. Dinala niya ang lalaki sa mga tourist spots sa Quezon Province. Baka sa mukha ni Marco ang saya, dahil para rito ay date na nila yun ni Zen kahit na madalas itong suplain at tarayan ni Zen. Okay lang dito. He needs to make an effort and he needs to be patient until he earns back Zen's trust and love again. Nang huling araw na nila sa resort ay nagpa siya si Marco na yayain si Zen na panoorin nila ang sunset. Magkatabi silang nakahiga sa beach lounge chair habang pinapanood ang nangyayari sa kapaligiran. Masayang-masaya ang ibang guest na nagtatampisaw sa dagat at naghahabulan, habang sila ni Zen ay tahimik lang sa mga pwesto. Paminsan-minsan ay ninanakawan ni Marco ng larawan ng dating nobya. Are you recording me or taking a picture? Kastigo ni Zen dito nang mapalingon sa lalaki. Huh? No, I'm just checking my phone. Si Michael nag-text. Pagsisinungaling nito. Pero ang totoo ay binibidyohan talaga nito ang dating nobya. Naka 2-piece swimsuit lang si Zen. Kaya naman hindi mapigilan ni Marco na mapatingin sa dating nobya. Wala pa rin nagbago kay Zen. Maganda pa rin. Sexy at flawless na tila torture kay Marco. Napigilan ng sarili na hindi mapatingin. Huwag ka nang magsinungaling dahil halata ka naman. Kung gusto mo ng picture ko, marami sa FB page ng kumpanya namin. Mananawa ka ron na pag nasahan ako. Grabe ka naman. Hindi naman kita pinagnanasahan. Humahanga lang ako dahil kahit may anak na tayo, wala pa rin nagbago sa'yo. Wala naman talaga, except sa may anak na ako. How about your feelings for me? Natawa ng pagyak si Zen. My feelings for you is no more, Marco. Alam mo yung kanta na I Remember the Boy? Ganun ka. Really? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? May asawa na ako. Pagsisinungaling niya. Para namang punyal na tumusok sa puso ni Marco ang sinabi niya. Pero humirit pa rin to. Kung kasal ka na, nasaan ang wedding ring mo? Napahagod ng tingin si Zen sa kamay. Hindi kami kasal. Live-in lang. Really? Hindi yata ako na-inform. Pwes, mahinang klase ang investigador mo. What's the use of your money kung hindi naman pala magaling ang tauhan mo? Pagtataray niya. Wala naman talaga siyang karelasyon. Kaya hindi talaga yun masasagap ng investigador ni Marco. Kaysa sumagot ay nanahimik na lamang si Marco na pinagpasalamat naman ni Zen sa isip. Ayaw niya kasing palaging kausap si Marco. Baka madala na naman siya sa kagwapuhan nito at matatamis na salita at bumigay na naman ng puso niya.
Matapos ang 3 araw na pananatili sa beach resort ay bumiyahe na sila pabalik ng Maynila. Inihatid ni Zen si Marco sa hotel kung saan ito naka-check-in. Salamat, Zen. Pwede na ba akong pumunta bukas sa kondo mo? Tanong ni Marco nang makababa sa van. Bukas ang bintana ng van kaya sumilip ang lalaki roon para magtanong kay Zen. Pwede bang sakana? Baka kasi mabigla yung bata. Sabik na ako makita at makilala ang anak ko, Zen. Please. Napabuntong hininga ng malalim si Zen saka pinaandar ang van para hindi na mapumilit si Marco. Ayaw niyang ma-pressure ang anak nila, kaya atubili rin siya na ipakilala rito ang totoong ama. Agad siyang dumiretso sa kondo. Medyo madilim na, pero sure siya nagising pa si Gabriel. Good evening, Mommy! Masiglang salubong ni Gabriel sa inang si Zen. Mabilis na tong kinuha ang kamay ng ina at nagmano. Agad namang ibinigay ni Zen ang mga pasulubong sa anak. Wow, helicopter! Pasalubong mo sa akin, Mommy? Namimilog ang mga mata at excited na tanong ni Gabriel sa ina. Yes, anak. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? May pasalubong ka sa akin? Yay! Thank you, Mommy! I love it! Ngumiti si Zen sa bata. Ang totoo ay galing yun sa amang si Marco. Binili pa raw nito yun sa Canada para talaga kay Gabriel. Ayaw niyang tanggihan ng alok ni Marco para sa anak dahil karapatan nito yun. Nandito ba ang Daddy Sandro mo? Nasa parking lot ng kotse niya, nakita ko kanina. Tanong ni Zen sa anak. Yes po, Mami. Andun po sila ni Tita Shane sa kusina. Tinulungan po niya si Tita Shane sa pagluluto ng supper dahil alam niyang parating na po kayo. Ganun ba? Sige, bis lang ako at ligo, anak, ha? Tapos tutulong ako kina Tita sa pagluluto. Diyan ka muna kayaya, mag-play kayo. Paalam niya rito. Matapos maligo at mag-ayos ay nagpa siya na siyang lumabas ng silid. Pagkababa niya ay nasa sofa na ang masugid niyang maniligaw na si Sandro. Co-teacher din nila ito ni Shane noon sa university. Hindi rin niya sukat akalain na magtsatsaga itong manligaw sa kanya. 2 taon pa lang si Gabriel nang magsimula itong manligaw. Kaya napagkamala ng bata na ama nito si Sandro. Bigla tuloy niyang naalala noong unang beses na makita ni Gabriel si Sandro. Nasurpresa rin si Zen noon dahil hindi rin niya akalain na tatawagin ng bata na daddy si Sandro unang kita pa lamang nito sa binata. Masaya namang pumayag si Sandro na akuing anak si Gabriel. Ayaw sana niyang sanayin si Gabriel kay Sandro dahil ayaw rin niyang umasa ang binata na balang araw ay baka ibigan niya ito. Pero mapilit si Sandro. Hayaan lang daw ito na ibigan siya at iparamdam sa kanya at sa anak niya kung gaano sila kahalaga kay Sandro. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan ay napahindi siya dahil sa alaalang yon. Ngunit napapitlag si Zen sa biglang pag-ubo ni Sandro. Hindi yun literal na ubo. Pagkuha nito yun ng atensyon niya. Nagulat naman ako sa'yo, Sandro. Reklamo niya. I'm sorry. Sinadya ko talaga yun. Ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Paano kung malaglag ka sa hagdan? Pag-aalala ni Sandro. May iniisip lang ako. Kumain na kayo? Hindi pa. Hinihintay ka talaga namin kasi ang sabi ni Shane ngayon daw talaga ang dating mo. Tapos sabi ni Aya at Gabriel dumating kang araw. Sorry, hindi ka namin napansin. Abala kasi kami sa kusina kanina. Okay lang. Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako kanina pa. Saad ni Zen sabay hila sa anak patungong kusina. Napasunod sa kanila si Sandro. Habang kumakain ay panay ang tanong ni Shane sa tour ni Zen sa Quezon. Ngunit napakatipid ng mga sagot ni Zen dito. Bakit ba para kang na-scam sa lakad mo? Hindi ka ba nabayaran ng buo? Kunot noong tanong pa ni Shane. Hindi, pagod lang ako. Kumain na lang tayo. Magpahinga ka rin kasi, Zen. Bakit hindi natin subukang mag-out of town? Rekomenda ni Sandro. Kayong dalawa talaga. Pagod nga lang ako sa mahabang biyahe. At saka anong out of town pa ba? Alam niyo naman na laging out of town ang lakad ko, di ba? Ang dami kayang nakahilerang booking sa travel and tour agency. Napatingin si Shane sa binatang maniligaw ni Zen. Mababakas ang kalungkutan sa mukha nito. Zen naman, sana ipagbigyan mo rin si Sandro kahit isang beses lang. Ilang taon na ba siyang masugid na naniligaw sa'yo? Hindi mo man lang mabilis na pinuto ni Sandro ang sasabihin pa sana ni Shane. Shane, sinabi ko na kay Zen noon pa. Hindi ako naghahanap ng anumang kapalit sa pag-ibig ko sa kanya. Biglang nilukob ng katahimikan ng komedor na tanging tunog na lang ng kubyertos ang maririnig. Walang may nais magsalita hanggang sa matapos silang kumain. Naunang tumayo si Zen, bitbit ang anak na tapos na rin kumain. Mauna na muna ako sa inyo.
Lilinisan ko lang si Gabriel na makapagpahinga na siya. Si Yaya nang bahala riyan sa kusina. I'll be back later. Paalam ni Zen sa dalawa. Good night, Daddy. Good night, Tita Shane. Magiliw na saad ng bata sabay halik sa pisngi ng mga to. Isang linggo na simula ng huling araw na inihatid ni Zen si Marco sa hotel kung saan ito naka-reserve. Magulo pa rin ang utak ni Zen at hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin o ipapaliwanag sa anak na hindi talaga si Sandro ang ama nito. Nakita niya ang solidong bonding ni Sandro at ng anak na si Gabriel. Kaya paano pa niya papapasukin sa buhay ng anak ang totoong ama nito? Mami, papunta na si Daddy dito. Manonood tayo ng sine ngayon. Wika ng anak niya habang pababa ng hagdan. Oh, dahan-dahan lang, baka matisod ka. Saway ni Zen kay Gabriel na halatang sabik na naman sa kanilang lakad. Sige na, Mami, magbihis na po tayo. Tumawag na si Dad. Sanay ka na talagang gumamit ng cellphone, no? Tinuruan po ako ni Daddy eh. Naku, baka mamaya kung ano-ano mga games na naman ang itinuro sa'yo. Wala po, Mami. Video ko lang po ang tinuro niya sa akin para matawagan ko kayo. Sa kanilang daw ang games dahil masisira ang eyes ko. Very good pala. O siya, halika na. Bibihisan na kita. Matapos linisin at bihisan si Gabriel, ay siya naman ang naligo at nagbihis. Pakiramdam niya ay kaibigat ng kanyang katawan at wala siyang balak na lumabas ng bahay. Ngunit kailangan niyang samahan ng anak dahil sa isang buwan ay 2 beses lang itong makakalabas para maglibang. Mami, nandito na si Daddy. Sabik na sigaw ni Gabriel nang marinig ang doorbell. Oo, sandali na lang. Hinayaan na lamang niya ang buhok na di gaanong tuyo. Ayaw niyang paghintayin si Sandro dahil masyado na silang nakakaabalang mag-ina dito. Powder at lip balm na lang nilagay niya sa kanyang mukha bago bumaba. Hi, bati ni Sandro nang makababa siya sa hagdan. Pinaghintay ba kita? Nope, ilang minuto pa lang akong dumating. Buti naman, tara na ba? Sanay na siya sa presensya nito dahil halos gabi-gabi ay nasa bahay niya ito para patulugin si Sandro. Ito rin ang nagbigay ng schedule para ilabas ang bata kasama silang dalawa. That way, nararamdaman ni Gabriel ang isang buong pamilya at pagmamahal ng ina at ama. Saan na naman tayo ngayon? Tanong ni Zen kay Sandro na nagmamaneho ng kotse. Dinosaur movies, Daddy ha? Yun dapat ang panoorin natin. Sabat ni Gabriel. Kumain muna tayo ng dinner bago pumasok sa sinehan. Yes po, Daddy. Gutom na po ako. Napailing na lamang si Zen. Kaya ang taba-taba mo anak eh, puro pagkain na nasa utak mo. Natatawang biro ni Zen. Nabanguso lang si Gabriela sa sinabi ng ina. Sa harap ng mamahaling restaurant sila dumulog. Pagkababa ay kinarga ni Sandro si Gabriel kahit pa sobrang bigat nito. Ibaba mo na kaya yan, Sandro, ang laki na ni Gabriel. Saway ni Zen. Hayaan mo na kami, bonding namin mag-ama to. Sagot ni Sandro. Walang magawa si Zen dahil ayaw rin bumaba ni Gabriel. Pagpasok sa loob ay doon kaagad sa pwesto ni Marco dumiretso ang paningin ni Zen. Hindi niya akalain na naroon to. Nagkatinginan sila ng matagal. Baka sa mukha ni Marco ang sakit at bigat na nararamdaman habang nakamasid sa kanila. Zen, let's go. Nakaharang ka sa pintuan. Saad ni Sandro sabay hila sa kanya, kaya napahakbang rin siya sabay tingala rito. Bakit para ka naman nakakita ng multo? Kunot noong tanong ni Sandro. Wala naman. Sige na. Nakapagpa-reserve ka ba? Oo, sa table 32 tayo. Napasunod na lang si Zen kay Sandro patungo sa mesang nakareserba para sa kanila. Pagtingin niyang muli sa table ni Marco ay wala na ito roon. Napabugan na lamang siya ng hangin. Natakot siyang baka sumugod ito at agawin ng anak na karga ni Sandro. Mabuti na lang at hindi nito ginawa. Sasagutin ko lang ang tawag saglit, baka importante to. Paalam ni Sandro nang makitang tumatawag ang kapatid nito. Tumango lang si Zen. Naiwan silang mag-ina na naghihintay sa in-order nilang pagkain. Mommy, I'm hungry na po. Reklamo ni Gabriel. Sandali na lang anak, mamaya narito ng order natin. Ginugutom niyong anak ko? Sabay na napatingala ang mag-ina sa baritonong boses na yon. Mommy, sino po siya? Hindi nakaimik si Zen sa tanong na iyon ng anak. Sabihin mo, Zen. Please. Isang linggo akong naghintay sa tawag mo. Wala man lang update mula sa'yo. Tapos makikita ko kayo rito na tila isang masayang pamilya.
Marco, hindi ganun kadali yun. Bigyan mo muna ako ng sapat na oras para sabihin sa anak ko lahat. He's only 5. Malilito siya, ano ba? Kailan yun, Zen? Ang sakit sa loob na makitang kabanding ng anak kong iba. Dapat ako narito eh. Reklamo ni Marco. Baka sa tono nito ang paninibugho. What's going on here? Tanong ni Sandro mula sa kanilang likuran. Nagulat ito nang lumingon si Marco. Noon lang napansin ni Sandro ang presensya ng totoong ama ni Gabriel. Biglang nagdilim ang mukha nito habang hindi pinuputol ang titig kay Marco. Kilala nito si Marco dahil minsan ay sinasama ni Zen si Marco sa university na kanilang pinagsisilbihan noon. Sa paraan ng titig mo, parang kilala mo na ako. Puna ni Marco na umiikting ang panga. Bakit hindi? Ikaw ang malasuba sa buhay ni Zen, hindi ba? Anong kailangan mo't nagpakita ka pa? Galit na tanong ni Sandro, pero agad pumagitan si Zen. Sandro, Marco, huwag kayong gumawa ng eksena dito. Nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Saway ni Zen sa dalawa. Sakto rin dumating ang order nila na pagkain. Sabay ang dalawa na tumingin kay Zen. Hindi na rin ang mga ito kumibo pa. Namulsa si Marco habang tinitingnan si Zen. Sige, hindi dito. I respect you and our son so much, kaya aalis na ako. Pero hindi dito natatapos ang lahat, Zen. I told you, I will claim what's mine. Sabay talikod ni Marco at diretso nang lumabas ng restaurant. Tahimik sina Zen at Sandro habang kumakain. Ang 5 taon na si Gabriel ay sarap na nilanantakan ng paboritong pasta na tila ba walang pakialam sa paligid. Kailan pa kayo muling nakita? At anong balak mo? Babalik ka sa kanya, Zen? Walang ganang tanong ni Sandro. Hindi sumagot si Zen, kaya lalong dumilim ang mukha ni Sandro. Masakit sa parte nito na ilang taon itong umasa na mapansin at mahalin din ni Zen, subalit wala man lang pagbabago. Alam nitong hindi ito nagtagumpay na makuha ang loob ng babaeng minahal nito. Subalit wala rin naman itong karapatan na ipagsiksikan ng sarili kay Zen. Ilang beses na rin naman itong binasted ni Zen. Ito lang talaga ang nagbabaka sakali na isang araw ay maibigan rin ni Zen. Ngunit hindi yun nangyari. Pagkatapos kumain ay diretso na sila ng sinehan. Pareho silang tahimik kaya si Gabriel lang ang bumabasik sa katahimikan na namamagitan kina Zen at Sandro. Hanggang sa makauwi sila ay tahimik lang din sila. Kinabukasan, maaga pa lang ay may nagdo-doorbell na sa bahay ni Zen. Ngunit hindi yun si Sandro, kundi si Marco. Mommy, nariyan po si Daddy? Tanong ni Gabriel. Hindi sumagot si Zen. Hindi niya alam kung anong gagawin niya ng mga sandaling yon. Sunod-sunod ang doorbell ni Marco kaya wala siyang nagawa kundi harapin to. Dito ka lang anak sa room ha. Pupunta si Yaya mamaya dito. Hintahin mo lang ako. Sige po, Mami. Mabilis siyang naglakad palabas at pinagbuksan si Marco. Paano mo nalaman ng bago kong bahay? At paano ka nakapasok sa building na to? Tanong ni Zen kay Marco. I have my source and ways. Nasaan si Gabriel? Marco, hayaan mo sabi akong dahan-dahanin si Gabriel. Bakit na hindi ka makahintay? Napabuntong hininga lang si Marco. Ang totoo ay kabado rin to. Ngunit sabik na itong mayakap at kilalaning ama ng anak. Mami, di ba siya yung guy kagabi sa restaurant? Tanong ni Gabriel na hindi na malayan ni Zen na sumunod pala sa kanya palabas. Hindi agad nakaimik si Zen. Zen, she's asking you. Untag ni Marco sa kanya. It's about time, Zen. Pwede ba, Marco? Tantanan mo ako. Hinila niya ang anak papasok ng unit. Akmang isasara na niya ang pinto, ngunit naharangan din ni Marco. At mabilis itong pumasok sa loob ng unit niya. Hindi na ako makapaghintay pa, Zen. Please, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Mommy, what is he talking about? What is the truth? Nagkatinginan si Zen at Marco. Wala, anak. Gabriel, I'm your daddy. Hindi na natiis na bulalas ni Marco. That's the truth. Really? How come po? Inosenteng tanong ni Gabriel. Mommy, is that true? He's my daddy? Tumango ng dahan-dahan si Zen. Hindi na siya makakaiwas pa. Pinangunahan na siya ni Marco. Baby? Totoo ang sinabi niya. Siya si Daddy Marco mo. Siya talaga ang totoo mong daddy. Malumanay na pagtatapat niya sa bata. You mean Daddy Sandro is fake, Mommy? Yes, baby. Ako ang totoo mong daddy, hindi ang Sandro na yun. Sabat ni Marco. No, you're a stranger.
My daddy is only one and his daddy Sandro. Sigaw ng bata. Baby, wag ganyan. That's rude. Saway ni Zen. Listen to me, anak. But Mom... Gabriel, listen to me, okay? He's your dad. Your real dad. You're from his blood. Kaya respetuhin mo siya. Don't shout at him. It's not nice. Wika ni Zen. Napanguso lang si Gabriel. Hindi nga ito umimik. Ngunit halatang ayaw nito kay Marco. Gabriel, anak. Sabit ni Marco sabay lapit sa bata. I hope we can be friends first. I know hindi mo ako kilala at nabigla ka sa pagdating ko. But I'm your dad, anak. Please give me a chance to know you. Huwag ka lumapit sa akin. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita daddy. I have my daddy Sandro already. Malakas na sabi nito na tila naiiyak na. Gabriel, I said don't yell at him. He's your father. Saway ulit ni Zen dito. But Mom, I'm scared of him. Umiyak na ng tuluyan ng bata kaya mabilis na nagsalita si Marco. Okay anak, I'm sorry. Masyado lang akong sabik na mayakap ka. I'm sorry. Hindi kita pipilitin na kilalanin ako sa ngayon. But please, hayaan mo lang ako na pumunta rito para masilayan man lang kita. Hayaan mong ipakilala sa'yo ni Daddy ang sarili ko. Please don't be scared at me. I know I was wrong to leave you and your mom. But I promise hindi na aalis si Daddy. Please, wag mo kong katakutan anak. Naiiyak ng pakiusap ni Marco. Nasasaktan ito dahil kinakatakutan ito ni Gabriel. Pero hindi nito masisisi ang bata maging si Zen. Matagal itong nawala sa buhay ng mag-ina. Hindi imimik ang bata, subalit nakatingala lamang ito sa ama habang nakayakap sa paa ni Zen. I'm sorry, Marco. Please give him time. Sinabi ko naman sa'yo na hindi natin siya pwedeng biglain pero ang kulit mo. Sambit ni Zen. Hindi mo kasalanan to, Zen. Kasalanan ko. Sorry din for being so impulsive. Hindi na kumibo pa si Zen. Saktong mag-aalmusal sila kaya inanyayahan na rin niya si Marco na sumabay sa kanilang kumain. Gusto mo bang subuan kita, Gabriel, anak? Lambing ni Marco dito. No, ayoko sa'yo. At saka hindi na ako nagpapasubo. I'm a big boy na. Huwag mo nang pilitin muna, Marco. Nakukuha mo rin ang loob niya. Unti-untiin mo lang. Saway ni Zen dito. I'm sorry. Alam ko naman yun Sabik lang talaga ako sa kanya. May nag-doorbell at pagbukas ng yaya ni Gabriel ay si Sandro ang ibinugan ng pinto. Kaya nagkatingin ng sina Zen at Marco. Daddy! Sigaw ni Gabriel sabay tayo para salubungin ang kinikilalang ama. Dahan-dahan anak. Saway ni Zen kay Gabriel. Ngunit hindi ito nakinig at tuloy lang sa pagtakbo palabas ng pinto. Pagkapasok ni Sandro ay karga na nito ang bata. I'm sorry, istorbo yata ako. Nahihiyang wika ni Sandro sa makaharap sa mesang sina Zen at Marco. Hindi Sandro, ayos lang. Halika kain na. Sagot ni Zen. Dumulog naman si Sandro sa hapag. Daddy, sabi niyo po diba, don't talk to strangers? Napatingin si Sandro kina Zen at Marco. Matagal bago ito sumagot. Baby, oo, tama yun. But this guy in front is not a stranger. Naging garagal ang boses ni Sandro habang nagsasalita. Halatang nasasaktan to. No, Daddy, he's a stranger. I've never seen him even before. He's your real father, Gab. You need to accept the truth that I'm just your foster father. Namumula na ang pisngi at ilong ni Sandro at halatang nagpipigil maiyak. No, Daddy. Ikaw lang ang daddy ko. No one else. Umiiyak na ito at napayakap kay Sandro. Halos hindi makahinga si Marco habang tinitingnan ang reaksyon ng anak. Talagang mahal na mahal nito si Sandro. At naisip agad na mahihirapan itong palitan si Sandro sa buhay ng anak nito. Halika na Gab, kailangan na nating mag-toothbrush. Wika ni Zen sabay akay sa anak paakyat sa kwarto nito. Nang makaakyat na ang mag-ina ay sakalang kinausap ni Sandro si Marco. I'm sorry. Ang totoo mabait na bata si Gab. He's acting like that dahil naninibago pa siguro siya sa'yo. Mahinang paumanhin ni Sandro. It's okay. Kasalanan ko naman. Kung hindi lang ako naging gago nun, siguro isang buo at masayang pamilya kami ngayon. Malungkot na sagot ni Marco. Oo nga Alam mo bang ang sarap-sarap mong suntukin? Bakit ka pa ba bumalik? Bakit kailangan mo uling guluhin ang nananahimik na sana naming buhay? Sinaktan mo ng gusto noon si Zen.
Tapos ngayon sinasaktan mo naman ang anak niyo. Sandro, kung ano man ang namamagitan sa inyo ni Zen, wala na ako dun. Kahit mahal ko pa si Zen, hindi ko kayo guguluhin. Pero kay Gabriel, malaking karapatan ko sa kanya. He is my son and my blood. Siya ang aking tagapagmana, kaya hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Hindi mo pwedeng agawin ang karapatan ko sa aking anak. Naiintindihan mo naman yun, hindi ba? Hindi nakasagot si Sandro sa sinabing yun ni Marco. Tell me, Sandro, may relasyon ba kayo ni Zen? Tanong pa ni Marco. Labas ka na ron. Gusto ko marinig mula sa bibig mo. Kung sasabihin ko bang may relasyon kami, tatantanan mo na ba kami? Pagsisinungaling ni Sandro. Hindi nakaimik si Marco. Mas masakit marinig mula sa bibig ng lalaki ang bagay na yon. Milyon-milyong karayom ang tumusok sa kanyang dibdib. Paano pa niya mababawi ang dating karelasyon sa kamay ng lalaking kaharap? Maging ang loob ng kanyang anak ay hulog na dito. Sa bagay, mukha naman responsable at mabait si Sandro. Kaya mapapanatag na rin siya kung ito ang magkakatuluyan ni Zen. Hindi ko naman siya aagawin na sayo. Pero sa oras na sinaktan mo si Zen, asahan mong gagawin ko lahat, mabawi lang siya sayo. Hindi na siya sinagot ni Sandro. Nagpaalam na rin ito nang balikan sila ni Zen. Si Marco ay nagpaalam na rin. Nang sumapit ang ika-6 na kaarawan ni Gabriel ay imbitado si Marco. Excited ito dahil ito ang unang kaarawan ng anak na makakadalo to. Ilang buwan na nitong hinuhuli ang loob ni Gabriel, pero maila pa rin talaga ang bata. Nangako ito sa sarili na hindi nito susukuan si Gabriel. Minsan na nitong sinukuan si Zen, kaya hindi na nito yung gagawin sa anak nila. Pagdating ni Marco sa bahay ni Zen ay marami ng bisita. Halos pamilya at mga kaibigan lang ni Zen ang naroon. At tila ba hindi nakakita ng mga ito si Marco. Naiilang ang lalaki pero tiniis nito para makasama ang anak sa kaarawan nito. Isa pa ay hindi naman nito masisisi ang pamilya ni Zen dahil nga sa ginawa nito noon kay Zen. Kumain ka na, Marco? Bakit hindi mo ginagalawang yung pagkain? Tanong ni Zen nang makitang nakatunganga lang ito. Hindi ito natiis na hindi lapitan ni Zen nang makitang nag-iisa sa mesa. Okay lang, busog naman ako. Gusto ko lang talagang maging parte ng kaarawan ng anak natin. Sigurado ka? Tumango si Marco, pero halata ang lungkot sa boses. Pasensya ka na, Marco. Alam ko na out of place ka. Hindi ko rin naman pwedeng pwersahin sina kuya at ang parents ko na i-entertain ka. Alam mo na, di pa rin nila nakakalimutan ng nakaraan natin. Naiintindihan ko naman, Zen. Kaya ako nasasaktan man ako ngayon. Deserve ko to. Karma ko to. Nahinto ang pag-uusap nila dahil lumapit ang kapatid ni Zen. Zen, puntahan mo si Sandro sa kusina. Naglalasing yata. Wika ng Kuya Jared ni Zen. Napatingin si Zen ng matagal kay Marco at atubiling nagpaalam. Pwede ka nang umalis, Marco. Nakapagpakita ka na naman kay Gab, hindi ba? Ayaw rin naman sa'yo ni Gabriel. Hindi mo ba nahahalata yun? Taboy ng kuya ni Zen kay Marco nang tuluyan nang makapasok sa loob ng bahay si Zen. Sige po kuya, pasensya na sa abala. Pagkawikan niyon ay mabilis nang umalis si Marco. Sobrang sama ng loob niya, pero wala naman siyang magagawa. Dumiretso ng bar si Marco. Tila alak na lang ang kanyang sandalan sa mga sandaling yun. Hi Sir Pogi, gusto mo ba ng katibol? Tanong ng isang GRO na lumapit sa kanya. No. Just damn go away from me, you slut. Mabilis na tumalima ang babae palayo. Tila siya isang tigre, kaya wala nang nagnais na lumapit na GRO sa kanya. Lasing na lasing si Marco nang lumabas sa bar na yon, pero nakapagmaneho pa rin siya. Ngunit wala na sa kontrol at halos paliparin na niya ang kanyang kotse dahil sa sobrang kalasingan. Hindi niya napansin ang intersection. Dire-diretso lang ang takbo ng kanyang kotse. Kaya hindi niya rin napansin ang paparating na 10-wheeler sa kaliwang bahagi ng intersection. Nakapagpreno ang 10-wheeler, subalit nabundol na nito ang kanyang kotse, dahilan parang sumemplang at matrap siya sa loob ng kotse. Sugatan siya at walang malay. Kinabukasan ay agad nakatanggap ng tawag si Zen mula sa kaibigan. Ang aga mo namang mambulabog. Reklamo ni Zen sa best friend na si Shane. Ang tagal mo ngang sinagot eh. Kakagising ko lang kasi. Teka, bakit ba? Ano bang kailangan mo? Zen, buksan mo ang TV dali. Si Marco napabalitang na aksidente at malubha raw. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Zen. Bigla siyang bumalikwas sa higaan at nilipad ang natitirang antok. Ano? Sigurado ka, Shane? Oo, sure ako. Live pa rin sa news.
Binuksan agad ni Zen ang TV sa kanyang silid. Halos mapatalon siya sa gulat sa balitang bumungad sa kanya sa TV. Hindi siya kumurap. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Natutop niya ang bibig at biglang namasa ang kanyang mga mata. My God, Shane! Sambit niya nang makitang duguan at walang malay si Marco sa video. Kawawa naman si Marco, Zen. Sana maging okay agad siya. Shane, wala kang trabaho ngayon, di ba? Puntahan mo naman dito si Gabriel. Kailangan kong alamin ang lagay ni Marco ngayon. Wala ang pamilya niya sa Manila. Lahat nasa probinsya at Canada na. Walang mag-aasikaso sa kanya ron. O sige, papunta na ako riyan. Thank you, Shane. Hindi na kita hihintayin, narito naman si Yaya. Mabilis na nagtungo si Zen sa ospital kung nasaan si Marco. Pagdating ng ospital ay diretso kaagad siya sa information. Miss, dito ba naka-confine si Marco Ferrer? Yes, ma'am. Critical ang condition niya ngayon. Nasa operating room po siya. Ginagamot siya ni Dr. Fermin. Puntahan niyo na lang po ang doktor niya. Matapos sabihin ng receptionist kung saan mahahanap ang nasabing doktor, ay kaagad itong tinungo ni Zen. Sakto naman na lumabas na ang mga doktor mula sa OR, kaya agad nilapitan ni Zen ang huling lumabas ng OR. Binasa niya ang nameplate nito. Yes? Nagalang na tanong ng doktor nang makalapit dito si Zen. Doc Fermin, ako po ang nobya ni Mr. Ferrer, ang pasyente niyo. Kamusta po siya? Nag-aalalang tanong niya. Hindi na siya nakapag-isip kaya nobya siya ni Marco ang nasabi niya. Oh, si Marco ba? Well, sad to say na he's in a critical stage. He's in coma at kailangan niya magising within 72 hours to survive from this accident. Pero naalis na namin ang namuong dugo sa brain niya. Dulot yun ng matinding pagkakahampas ng ulo niya sa steering wheel. He's drunk tapos yung truck driver ay mabilis magpatakbo. Mabuti nga't naisugod pa siya sa ospital. Natutop ni Zen ang kanyang bibig. Pakiramdam niya ay guilty siya sa nangyaring yun sa lalaki. Hinayaan niya itong umalis sa party ni Gabriel dahil sa pakikitungo nila rito ng hindi maganda. Kaya siguro nagawa nitong maglasing. Dok, pwede ko po ba siyang puntahan? Tanong ni Zen. Yeah, sure. You can talk to him. Malaking tulong sa kanya bagay na yan. Pagkasabi niyo ng doktor ay kaagad na tumalimang si Zen papuntang room 203 na pinaglipatan kay Marco. Maingat siyang humakbang palapit kay Marco na punong-puno ng aparato ang buong katawan. Awang-awa siya sa kalagayan nito. Marco, gumising ka. Hindi mo pa nga nakukuha ang loob ng anak natin, susuko ka na agad. Hindi ka ba nakakabawi sa mga pagkukulang mo sa anak mo? Pakiusap Marco, gumising ka. Biglang bumukas ang pintuan ng silid ni Marco kaya napatigil siya sa pagsasalita. Ma'am, oras na po ng gamot ni sir. Kailangan namin i-inject ngayon sa kanya mga antibiotics na kailangan ng katawan niya. Saad ng nurse. Tumangon lang si Zen habang hindi inaalis ang pagkakatiti kay Marco. 24 oras na lang at mauubos na ang 72 oras na taning ng doktor. Kuskus ni Zen ang kanyang mga palad. Balot na siya ng tensyon nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Marco, sunod ay nagbukas ang mga mata. Marco! Hindi maipaliwanag ni Zen ang kanyang nararamdaman nang makita ang pagmulat ng mga mata ni Marco. Gising ka na, Marco. Sandali, tatawag ako ng doktor. Masiglang bulalas ni Zen. Matapos pindutin ng intercom para tumawag ng doktor, ay kaagad din siyang bumalik kay Marco. Hindi makapagsalita si Marco dahil sa tubong nasa bibig nito. Huwag ka munang gumalaw o ano. Hintayin natin ang doktor mo, okay? You'll be okay. Pagkausap ni Zen kay Marco. Maya-maya ay dumating na ang doktor. Chinek ng doktor si Marco kasama ang dalawang nurse at pagkatapos ay nakangiting lumingon kay Zen. Huwag ka na mag-alala, Mrs. Ferrer. Ligtas na siya sa kapahamakan. Pero kailangan pa rin ng iba yung pag-aalaga. He's still vulnerable na kailangan pa rin bantayan 24/7. Tanging pagtango lang at tipid ng ngiti ang ginawa ni Zen. Hindi siya nakapag-react sa sinabi ng doktor dahil sa pagtawag nito ng Mrs. Ferrer sa kanya. Hindi ito ang doktor na kausap niya kahapon. Nagpaalam na rin ang mga ito dahil marami ring pasyente ang naghihintay. Natanggal na ang intubator sa bibig ni Marco, kaya guminhawa rin ang pakiramdam ni Zen. Pagaling ka, Marco, ha? Pinakaba mo ko ng husto. Ngumiti lang si Marco habang bakas ang lungkot sa mga mata. Matulog ka lang muna, magpahinga ka dahil kailangan ng katawan mo yan. Tumangon lang si Marco at ngumiti ng tipid, sabay pikit ang mga mata. Nang makatulog ito, ay natulog na rin sa upuan si Zen sa tabi ni Marco. Makalipas ang isang linggo ay naging maayos ang pakiramdam ni Marco. Maliban lang sa mga sugat na natahi dahil malalaki yun at sariwa pa. Ngunit sa kabuuan ay mabilis naman ang recovery nito. Isang umaga ay nagising ito sa banayad na haplos sa ulo.
Pagtingin nito ay si Zen yon. Si Zen ang nagbantay dito simula day 1 dahil hindi basta makauwi ng Pilipinas ang pamilya ni Marco na nasa Canada. Minsan ay sinasamahan siya ni Michael sa pagbabantay at ng iba pang kaibigan ni Marco. Marco, may kailangan ka ba? Wala. Bakit hindi ka pa rin umuwi, Zen? Paano si Gabriel? Pinatitingnan ko na kay Shane. Saka umuwi naman ako. Huwag mo nang alalahanin pang anak natin. He's okay. Kailangan mo pa ako rito. Malungkot ang anyo ni Marco at nababakas yun ni Zen. I'm sorry kung hindi maganda ang trato ng pamilya ko sa'yo, Marco. Alam kong ang naging trato nila ang dahilan kung bakit ka naglasing at kaya ka na aksidente. Wala naman silang kasalanan. Deserve ko ang treatment nila. Kasalanan ko naman, Zen. Dapat lang na mangyari to sa akin. Mas okay nga sana kung namatay na lang ako. Nang sa ganun, hindi ko nadadanasin pa ang lahat ng sakit na inaani ko. Ang sakit na hindi ako matanggap ng sarili kong anak kahit na anong gawin ko. Huwag mong sabihin yan, Marco. May purpose kung bakit hindi ka pa nakatawid sa kabilang buhay. Huwag mong sayangin yon. About our son, siguro may pagkukulang din ako dahil hindi man lang kita nabanggit sa kanya. Hinayaan kong makuha niya ang buong atensyon ni Sandro bilang tatay niya. I'm sorry, Marco. I promise na tutulungan kita na matanggap ka na niya. Napangiti muli si Marco. Ang bait mo talaga, Zen. Hindi ka pa rin nagbabago sa kabila ng nagawa ko sa'yo. Wala yun, Marco. Kahit paano, ikaw pa rin ang ama ni Gab. Hindi yun mababago ng kahit na sino at kung ano mang batas. At kahit paano naman, may pinagsamahan din naman tayo. Huwag mo sanang isipin pa ang mga negatibong bagay nung nakaraan. Wala na yun. Isipin mo na lang ang mga bagay na pwede mo pang gawin para makabawi ka sa pagkukulang mo sa anak natin. Wala na ba talagang pag-asa na maging buo tayong pamilya, Zen? Semeryoso ang mukha ni Zen. Napatitig siya kay Marco. Naisip niya na baka nga ito na ang panahon para pag-usapan nila ng maayos ang lahat. Marco, noon ka pa tinatanong ang sarili ko. Minahal mo ba talaga ako? Sa 3 taon ng relasyon natin at pagsasama noon, inisip ko na fake love lang ang lahat ng pinaramdam mo sa akin. Oo, nanatili akong matatag sa kabila ng ginawa niya ni Nina sa akin. But the question was still stuck in my mind. Bakit ganun, Marco? Bakit ka umabot sa cheating? Boring ba ako? Hindi ba ako sapat sa'yo? Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung ako bang nagkulang o sumobra ba ako. Kumunot ang noo ni Marco at matamang tinitigan si Zen. No. Walang kulang sa'yo, Zen. Hindi ka rin sumobra. You're perfect and an amazing girlfriend. Pero bakit ka umabot sa pagloloko? I gave you everything. Alam mo yan. Kahit pakiramdam ko, hindi mo ko pinahahalagahan. I continued to love you. Sobra ako nasaktan sa ginawa mo sa akin noon, Marco. Kung hindi dahil sa anak natin, baka hanggang ngayon miserable pa rin ako. I'm sorry for causing you much pain, Zen. I told you already, mahal kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng totoo. Sorry kung hindi ako naging showy noon. Sorry kung pakiramdam mo hindi ko sinusuklian ng pagmamahal mo noon. I was so immature back then, and very dependent to you. I know sa ating dalawa, ikaw ang mas angat sa lahat. But deep inside of me, I'm so proud to be your boyfriend, Zen. Hindi ko lang yun sinasabi't pinapakita sa'yo dahil sa ego. Sana hayaan mo akong itama mga pagkakamali ko. Hayaan mo akong makabawi sa'yo kasabay ng pagkuha ko sa loob ng anak natin. Babawiin kita kay Sandro. You will not do that. But I can. How? Dahil ramdam ko na mahal mo pa rin ako. Hindi mo ko babantayan dito kung wala ka nang natitirang pagmamahal sa akin. Nababaliw ka na, Marco. Matagal na akong baliw sa'yo. Huwag mo akong paandaran ng ganyan dahil matanda na ako para kiligin sa mga pinagsasasabi mo. Hindi kita binabola. Kung paano kita minhalagad nung unang kita natin sa Quezon, ganun pa rin ang nararamdaman ko sa'yo hanggang ngayon. Please give me a chance, Zen. Nagkamali ako, oo. Pero sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi agad nakaimik si Zen. Malapit na siyang matukso. Pero saktong dumating ang kapatid ni Marco, kaya tumayo na si Zen para iwanan na si Marco sa kapatid nito. Kadarating lamang ng dakagabi mula sa Canada. Nag-leave lamang daw ito sa trabaho. Kumpanya yun ni Marco. Ito ang nakakatulong ni Marco sa negosyo sa Canada. Nandito na pala si Cathy. Magpapaalam muna ako sa'yo saglit. Sisilipin ko lang si Gabriel. Babalik ako dito mamaya. Salamat, Zen. Sana pag-isipan mo mga sinabi ko. Sagot ni Marco. Ate Zen, salamat sa pag-aalaga kay Kuya Marco. Oo nga pala, marami akong dalang pagkain dito. Mamaya ka na lang kaya muna umuwi. Saluhan mo muna si Kuya para ganahan naman siyang kumain.
Napatingin na lang si Marco kay Zen. Naghihintay na pumayag siya. At saka, bibili pa ako ng reseta ni Doc, ate. Dumaan kasi ako kanina sa doktor ni Kuya. Paano? Dito ka na lang muna. Babalik na lang ako mamaya, Ate Zen. Kumain na muna kayo ni Kuya. Paalam ni Cathy. Walang nagawa si Zen, kundi ang manatili at saluhan ng binata na kumain. Pero ang totoo ay sinadya ni Cathy na iwan muna sila. Wala naman talagang maipipintas si Zen sa pamilya ni Marco noon pa man. Si Cathy ang pinapaaral ni Marco noong magkasintahan pa lamang sila. Minsan nga ay siya ang sumasagot ng tuition nito kapag gipit si Marco. Kasal na lang talaga ang kulang sa kanila noon. Kundangan na nga lamang at nagloko si Marco. Pagkaalis ni Cathy ay kumain na sila ni Marco. Sinusubuan pa niya ito dahil may benda ang mga braso. Isang oras pa bago nakabalik si Cathy. Nagpaalam na siya sa magkapatid. Nang makauwi si Zen ay nadatnan niya ang anak na nakikipaglaro kay Sandro. Hindi siya napansin kaagad ng dalawa kaya mula sa pintuan ay malaya niyang napagmasdan ang lambingan ng dalawa. Ramdam niya ang konsensya habang nanonood sa mga to, lalo na para kay Sandro. Ilang taon na itong nagtsatsaga sa panliligaw sa kanya, ngunit sobrang tigas ng puso niya. At hindi man lang niya magawang gawin itong special sa kanyang buhay. Pero hindi rin naman niya pwedeng pilitin ang kanyang puso. Kanina ka pa riyan? Nagulat si Zen sa biglang pagtatanong ni Sandro. Napansin na pala siya nito. Mami! Masayang tawag naman ni Gabriel sabay takbo palapit sa kanya para magmano at yumapos. Akyat ka muna sa kwarto, anak. Magpasama ka muna kay Yaya. May pag-uusapan lang kami ni Daddy Sandro. Utos ni Zen sa anak matapos itong hagkan. Mabilis ring tumalima si Gabriel paakyat sa kwarto. Bakit parang alalim naman yata ng isip mo? Sa amin ka nakatingin ni Gab pero halata naman na hindi kami nasa isipan mo. Tanong ni Sandro pagkaalis ni Gabriel. Sorry, kanina ka pa ba? Balik tanong ni Zen dito. Oo, iniwan sa akin ni Shane si Gabriel dahil pag-grocery niya daw ang kusina mo. Si Yaya sanang mamimili pero siya na lang daw at may bibilhin din siya sa mall na gamit sa school. Salamat talaga sa inyo ni Shane. Lagi kayong nariyan para sa akin. Ano na lang ang gagawin ko kung wala kayong dalawa? Ganun kita kamahal, Zen. Kahit masakit, kahit walang kasiguraduhan. Eto ako, nagtsatsaga na balang araw mapansin mo rin at matutugunan ng lahat ng inaalay kong pag-ibig para sa'yo. I'm sorry, Sandro. Pero sinabi ko na sa'yo una pa lang wala kang aasahan sa akin. Hindi ko inalis o sinarado ang puso ko sa'yo. Alam mo yan. Pero anong magagawa ko? Hindi talaga kita kayang mahalin. Alam mong mahal kita bilang kaibigan ko lang at kapatid. Sana ibaling mo na lang ang pagmamahal mo sa iba. Ayoko nang igugol mo pa ang oras at panahon mo sa amin ni Gab. Gusto kong makita kang masaya at kinakasal sa babaeng karapat-dapat para sa'yo. You deserve to be happy with someone who can reciprocate your love, Sandro. Patawarin mo ako. Sinubukan ko namang mahalin ka pero hanggang kaibigan lang talaga. Namula ang pisngi ni Sandro. Halata ang pagpigil nito sa sakit na nararamdaman. Ilang beses na ba itong binasted ni Zen? 5, 6, 10 na marahil o higit pa. Pero talagang umaasa ito na mamahalin ni Zen. Dahil pa rin ba kay Marco? Hindi mo talaga siya makalimutan? Ano bang mayroon ng taong yun at ang hirap niyang palitan sa buhay mo? Hindi sumagot si Zen. Hindi niya ma-deny. Subalit hindi rin naman niya masabi kung bakit sa tinagal-tagal ay kay Marco pa rin ang puso niya. Pasensya na sa pangungulit ko. Uuwi na ako, Zen. Gabi na pala, hindi ko man lang namalayan. Salamat, Sandro. Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin, lalo na kay Gabriel. I'm sorry again. Wala kang dapat ihingin ng tawad. Maaga pa lang binalaan mo na ako. Ako lang tong matigas ang ulo. Pero I guess, this time, kailangan ko nang sumuko. He's back, at alam kong sooner or later mapapatawad mo rin siya. Kung mahal mo talaga siya, hayaan mong puso mo magpasya. I know you're longing for him. He's the father of your child, Zen. Gabriel deserves a complete family. Sa sinabi nito ay bigla na lamang naluha si Zen. Bakit ba sobrang bait ng taong to? Pero hindi man lang tumibok ang puso niya kay Sandro. Kung pwede lang turuan ng puso, noon pa sana niya ito minahal. Sandro, tanging nasabi niya. Ngumiti na lamang si Sandro at tinapik ang balikat niya. Pahiwatig na okay lamang to. Sabay nagpaalam na ito ng tuluyan. Tiningnan na lamang niya ang lalaki habang papalayo. Nagigilty talaga siya para sa binata. Kinabukasan, maaga muling pinuntahan ni Zen si Marco. Sumisilip lamang siya sa travel and tours agency bago puntahan araw-araw si Marco. Nasanay na rin siya na siya ang nagbabantay kay Marco bawat araw. Masaya siya sa nakikitang paggaling nito.
Minsan, nasisermonan na siya ng pamilya niya dahil sa ginagawa niyang pag-aalaga kay Marco. Pero inamin na rin niya sa mga ito na mahal pa rin niya si Marco. Sa una ay nagalit ang mga ito. Ngunit ano bang magagawa ng pamilya niya kung si Marco pa rin ang mahal niya? Likas namang maunawain at supportive ang kuya at parents niya, kaya hinayaan na lamang siya sa mga gusto niya. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Zen. Malapit na ako makalabas dito. Wika ni Marco sa dalaga. Walang anuman. Sabi ni Cathy ayaw mo raw kumuha ng caregiver pansamantala. Hindi naman kailangan. Kaya ko naman ang sarili ko. Talaga ba? Puro benta pa nga yung braso mo. Paano kapag may kailangan ka? Sino nga alalay sa'yo? Pabalik na si Cathy sa Canada bukas. Sanay naman ako mag-isa, Zen. Huwag mo akong alalahanin. Wala ka bang kasambahay? Wala. Stay out sila pati driver ko. Palagi rin naman akong wala sa bahay Busy ako sa pinapatayo kong company dito. Naturingan kang bilyonaryo pero wala ka man lang kasama sa bahay. Ni bodyguards wala ka. Ang lakas ng loob mong gumala-gala kung saan-saan dito sa Manila Si Iron Man ka ba? Paano kung makilala nila na ikaw ang may-ari ng isang sikat na gaming app sa mundo? Tapos gawan ka ng masama. Nag-iingat naman ako. Besides, sanay ako sa Manila. Kaya kabisado kong pasikot-sikot dito pati hilat siya ng mga tao sa paligid ko. Kahit na, hindi ka pa rin dapat nagpapakampante kapag lumalabas ka mag-isa. Opo, napangiti si Marco. Ito ang namiss nito kay Zen, yung sobrang pag-aalaga at concern. Kaya siguro wala na rin itong minahal pang iba, dahil palagi nitong hinahanap sa isang babae ang qualities na meron si Zen. Tutal matigas ang ulo mo, pwedeng sa bahay ka muna habang nagpapagaling ka ng lubusan, Marco. May bakanting kwarto sa kondo ko. Pwede kang tumira doon hanggang sa tuluyan kang gumaling. Konsensya ko pa kapag may nangyari sa'yo sa bahay mo. Talaga? Hindi ko tatanggihan yan, Zen. Malaking tulong yan para mapalapit ako sa anak natin. Sa'yo na rin. Huwag ka muna magsaya. Gusto ko ring mapalapit ka kay Gab. Pero hindi ko na alam magagawin ko kung sa pagkakataon to hindi ka pa rin matanggap. Kunwaring pagsusupladan niya dito. Pero sinungaling siya kung sasabihin niya na hindi niya gusto ang presensya ni Marco. Siyempre gustong-gusto niya. Pero gusto niyang magkalapit muna ang mag-ama bago nila pag-usapan ng sa kanila ni Marco. Makailang araw ay tuluyan nang na-discharge si Marco sa ospital. Sabik na si Marco na makita ang anak nila. Bahala na kung ipagtabuyan pa rin ito ni Gabriel. Basta nangako ito sa sarili na hindi susukuan ng anak. Huwag mo masyadong didibdibin ng rejection ni Gabriel sa'yo Baka ma-stress ka. Hayaan mo lang paunti-unti ay matututunan ka rin tanggapin at mahalin ng anak mo. Alam ko magugulat yun kapag nakita ka. Oo, gagawin ko yan. Salamat talaga, Zen. Napakabuti talaga ng puso mo. Hindi para sa sarili ko kung bakit hahayaan kitang tumira sa bahay. Gusto ko lang na magkalapit kayo ng ating anak. Huwag mo sanang bigyan ng kahulugan ng pagiging mabait ko sa'yo. Pagsisinungaling niya. Mahabang katahimikan bago nakasagot si Marco. Alam ko naman, pero hindi nawawalan pag-asa ko na balang araw sabay niyo akong matatanggap. Sana kaya pa kitang bawiin sa Sandro na yun. Tiimbagang nawika ni Marco. Hindi yun pinansin ni Zen. Inaakala talaga ni Marco na may relasyon sila ni Sandro. At hindi yun itatama ni Zen. Hahayaan niya itong mag-overthink. He doesn't deserve explanation though. Pagdating sa kondo ni Zen ay inalalayan niya si Marco papasok ng unit. Mommy! Masayang salubong ni Gabriel sa ina. Nakaupo ito sa sofa. Pinapakain to ni Shane. Hi anak. Bati naman ni Marco sa bata. Ngunit sumimangot lang ang bata. Mabuti naman at maayos ka na, Marco. Nako, nag-alala kami ng husto nung araw na nabalita ka sa TV. Sambit ni Shane. Salamat, Shane. Okay na ako and all because of your best friend. Tama, magaling talaga mag-alaga yang si Zen. Subok mo na yan. Pabiro nitong sabi. Yeah, and I miss those. Tama na nga yan. Tara na sa kusina, kumain na tayo. Naghanda raw si Yaya ng tanghalian. Halika na, Marco. You need to take your meds. Singit ni Zen na lumabas mula sa kusina. Chinek kung may pagkain nang nailuto ang yaya ni Gabriel. Kumain na raw si Shane kaya sila na lamang dalawa ni Marco ang nagtungo sa kusina para kumain. Pasensya na kung nabala ko mga araw mo sa travel agency mo, Zen. Walang problema. Nariyan naman si Kuya at ang mga staff namin. Oo nga pala, nandito kanina si Sandro. Nagpaalam kay Gabriel. Matagal raw siyang nawawala. Sabad ni Shane na pumasok sa kusina para ilagay sa lababo ang pinagkainan ni Gabriel. Ha? Wala naman siyang nabanggit sa akin Pagtataka ni Zen. Ewan lang.
Zen, pakiramdam ko kasi ang bigat ng loob niya nang umalis dito eh. Parang may pinapasa na problema. Pasensya na, Zen. Ako yata ang dahilan ng tampuhan niyo. Saad ni Marco. Huwag mong isipin yun, Marco. Mag-uusap na lang kami ni Sandro sa tamang oras. Si Zen ang naging nurse ni Marco sa buong durasyon na naroon ito sa bahay ng babae. Hanggang sa tuluyan ng gumaling si Marco. Si Zen din ang naging daan na sa unti-unting paglapit ng loob ni Gabriel kay Marco. Naisama na rin ni Marco ang mag-ina sa pinatayo nitong mansyon na talagang para sa mag-ina nito. Tuwang-tawa si Gabriel sa tuwing pupunta sila roon dahil malawak at nakakapaglaro ito ng maayos. Palagi rin nagbabanding ang mag-ama. Tinuruan din ni Marco si Gabriel na mag-swimming at mag-bike. Kaya naman kalaunan ay nakalimutan na ng bata na stranger si Marco dito. Subalit kahit suportado si Zen ng pamilya niya sa gusto niya, hirap pa rin ng mga itong tanggapin muli sa pamilya nila si Marco. Nahihibang ka na talaga, Zen. Hindi mo man lang naisip ang sakripisyo ni Sandro sa loob ng ilang taon. Minahal niya, tinuring na parang anak na rin niya si Gabriel. Tapos hahayaan mo na siya nilumayo para kay Marco? Inis na sermon ng Kuya Jared ni Zen nang malaman nito na wala na sa Manila si Sandro. Biglaan itong dumalaw sa mag-ina. Kuya, kailanman hindi ko pinaasa si Sandro. Ilang beses kong sinabi sa kanya na hindi ko siya magawang mahalin. Pero siya lang tong nagpupumilit na sumiksik sa buhay naming mag-ina. Naging totoo lang naman ako sa kanya, tanggap niya yun. Wala kang awa sa tao, Zen. Kuya, alangan namang pilitin ko ang sarili ko na isiksik sa taong ayaw talaga ng puso ko. At sino gusto mo? Ang cheater na si Marco? At pinatira mo pa talaga sa bahay mo. Pinabayaan ka na nga namin na mag-alaga sa kanya nung naaksidente siya. Tapos malalaman namin na pinatira mo pa pala siya sa bahay mo. Mabuti na lamang at naisipan kong dalawin kayo ni Gabriel. Kung hindi, wala ka palang balak na sabihin sa amin ang kahibangan mo. But kuya, you know that I still love him. I know. Pero Zen naman, ayokong masaktan ka na naman. Payag naman kami mag-co-parenting kayo, but not to be a couple again, sis. Mahal ka namin ni na mama at papa. Kaya ayaw namin na masaktan ka na naman ng gagong yun. He regretted his choice before. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang mabuo ang pamilya namin. Sino bang gugustuhin na bigyan ng watak-watak na pamilya ang anak nila? Gabriel needs a complete family, kuya. I hope you understand. Tila lumambot naman ang puso ni Jared. Gusto mo rin ba? Okay ka lang ba kahit na nagkaroon na ng lamat ng katapatan at pagmamahal ni Marco sa'yo noon? Tumango si Zen. Gusto kong sumagal, kuya. For Gabriel. Kung yan ang pasya mo, wala na kaming magagawa pa. Huwag ko lang malalaman na niloko ka na naman ng Marco na yan, Zen. Dahil sinusumpa kong ako makakalaban niya. Yes, kuya. Salamat sa pag-unawa. Alam kong balang araw matatanggap niyo ulit si Marco sa pamilya natin. How about Sandro? Hindi ko pa siya nakakausap ulit. Pero sinabi ko na sa kanya na mahal ko pa rin si Marco. At gusto kong bigyan si Gabriel ng kumpletong pamilya. We're getting there, kuya. Nagiging close na si Marco at Gab. Paano hindi? Sinasanay niya sa luho. Alam mong hindi natin ganyan pinalaki si Gabriel. Pagsabihan mo yung lalaking yan, hindi porket mayaman na siya, kaya nang tapalan ng pera niyang pagkakamali niya noon sa inyo ni Gab. Kuya, hindi naman niya ini-spoil si Gab. They're just hanging out as father and son. Make sure of that. Ang usapan na yun ng magkapatid ay malinaw na naririnig ni Marco mula sa kwarto na inookupan nito sa kondo ni Zen. Kahit magaling na ito, hindi ito umalis sa bahay ni Zen. Lumabas to para lapitan ng magkapatid. Saktong dumating naman si Sandro. Nagkatinginan sina Marco at Zen, habang si Jared naman ay pinagbuksan ng pinto at pinapasok ang bagong dating na bisita. Mag-usap kayo ni Sandro, Zen. Isipin mo mabuti ang desisyon mo. Aalis na ako. At sana sa pagbalik ko, maayos na ang lahat. Saad ni Jared at tuluyan ang nagpaalam. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Marco na naisa nang humingi ng tawad. Ngunit hindi natuloy dahil dumating si Sandro. Huwag niyo isipin si Jared. Nandito ako para kausapin talaga kayong dalawa, Zen, Marco. Saad ni Sandro. Kumunot ang noon ni Marco. Mas lalo naman si Zen. Sa ilang linggo na nawala ito ay kita ni Zen ang maaliwalas na mukha ni Sandro. Nagtataka tuloy siya kung ano ang nangyari dito sa nagdaang mga araw. Tanggap ko nang hindi talaga nakalaan sa akin ang puso mo, Zen. At narito ako para magpaalam. Oo nga pala, nawala ako ng ilang linggo dahil namatay ang aking lolo sa probinsya. Natagalan akong bumalik dahil may mga dokumento akong inasikaso. Pinamana kasi ni lolo sa akin ang buong asyenda niya. Kaya doon na rin yata ako pipirme. Magbibitiw na ako sa pagiging professor sa university. Mahabang kwento ni Sandro.
Masaya ako para sa'yo, Sandro. Salamat sa lahat ng kabaitan mo sa amin ni Gabriel. Nakangiting wika ni Zen. Wala yon. Daddy Sandro, bakit ka nagpapaalam kay Mommy at Daddy? Tanong ng papalapit na bata na narinig pala ang kanilang usapan. Kasi baby, nandyan na ang totoo mong daddy. Kaya kailangan na kitang ipaubaya sa kanya. And I want you to treat him nice and love him. Mahal ko po si Daddy, pero mas mahal po kita, Daddy Sandro. Namiss kita ng sobra. Ngayon ka palang nakadalo ulit pero nagpapaalam ka na po agad. Malungkot at halos maiyak ng wika ng bata. Nadalaw ako minsan kung gusto mo, anak. Pero sa ngayon kasi, kailangan mo na kitang ipaubaya sa iyong ama. Nangilid ang luha ng bata. Tila napunit naman ang dibdib ng tatlo. Hayaan mo na, Sandro. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Saad ni Zen. Salamat pare. Pangako na hindi ko sasayangin ang oportunidad na ibinigay niyo sa akin. Wika naman ni Marco. Dapat lang. Dahil oras na mangyari ulit ang nakaraan, ako na mismo makakalaban mo. I love Zen. Kaya alagaan mo sana siya. Silang mag-ina. Pinapaabaya ko na sila sa'yo. Hindi dahil tanggap ko nang nanalo ka, kundi dahil mahal ko sila at mas masaya ako kung mabubuo ang pamilya nila. Sagot ni Sandro. Hindi na rin ito nagtagal at nagpaalam na. Isang mahigpit na yakap ang iniwan ito kay Gabriel na hindi magkamayaw sa tahimik na pagluha. Pupuntahan ko lang si Gabriel sa kwarto niya. Wika ni Zen. Pagkaalis ni Sandro kanina ay nagkulong na ito sa silid. Dalawa tayong kakausap sa anak natin, Zen. Sige. Pagdating sa kwarto ni Gabriel ay maingat na binuksan ni Marco ang pintuan. Anak, nandito kami ng mami mo. No, ayoko sa inyo. Gusto ko si Daddy Sandro. Singhal ng bata nang pasukin nila sa silid. Anak, gagawin natin ang lahat ng ginagawa niyo ng Daddy Sandro mo. Di ba okay na tayo? Saad ni Marco. Hindi. Ayoko, Daddy Marco. Gusto ko pa rin si Daddy Sandro. Napabuntong hininga si Zen at Marco. Ibang koneksyon talaga ang meron sina Sandro at Gabriel. Nasasaktan si Marco dahil akala nito ay nakuha na nito ang loob ng bata. Ngunit nang makita nito si Sandro, ay agad nitong naisang tabi si Marco. He's really dreaming that love and attention from Gabriel. Nakatulog na ang bata sa kaiiyak, at nang masigurong mahimbing na ang pagkakatulog nito, ay saka lang nila iniwanan sa kwarto. Salamat, Zen. Sambit ni Marco nang makalabas sila sa kwarto ng anak. Salamat naman saan? Dahil muli mo akong pinapasok sa buhay niyo mag-ina. At sa another chance, alam kong ginulo ko ang buhay niyong lahat. Bakit? Sinabi ko bang pati sa akin? Narinig ko ang sinabi mo kay Kuya Jared kanina. You said you still love me and you never loved Sandro. Ramdam ko na may pag-asa pa ako sa buhay mo, Zen. Pero hindi ko rin naabusuhin yun. Kung kailan ka lang handa, saka ako papasok sa buhay mo. Napangiti si Zen. Iba na nga ito kaysa dati. Mahusay na ito kung gumawa ng desisyon. Ayoko rin namang sayangin ng oras at mga sandaling magkasama ulit tayo, Marco. Maikli lang ang buhay at hindi natin alam kung kailan babawiin yun sa atin. I just realized that noong na-aksidente ka. Anong ibig mong sabihin, Zen? Napangiti si Zen sabay yakap sa binata. Hindi ka talaga nawala sa puso at isip ko, Marco. Nag-eavesdrop ka na naman kanina sa amin ni Kuya, hindi ba? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Tumango naman si Marco. Sorry, hindi ko naman sinasadyang makinig eh. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko. Isa pa, malakas ang boses niyo. I know. At okay lang naman na narinig mo. At least, hindi ko na uulitin pa. At sa pagkakataong to, sana wala na pagsubok pa ang hindi natin kayang harapin, Marco. I still love you. Pagkatapos mo, wala na akong ibang minahal pa kundi ikaw lang. Mahal din kita, Zen. Hindi nagbago yun. Napayakap ng mahigpit si Marco sa nobya. Kapag huway hinagkan sa labi na tila ba uhaw na uhaw sila at ang halik na yon ay nauwi sa pag-iisa ng kanilang mga katawan. Kinabukasan ay sabay nagising ang dalawa. Nasa silid sila ni Marco. Anong oras na ba? Nakapikit pang tanong ni Zen. 7:30 in the morning na, love. Dumiretso ng bangon si Zen at isa-isang sinuot ang mga damit. Baka kanina pagising si Gabriel, Marco. Sige, ako nang pupunta sa kanyang kwarto. Ngunit napakunot ang noon ni Marco nang makitang wala ng anak sa munting kama. Iniisip nito na baka nasa sala ang bata kaya bumaba na rin ito ng bahay. Ngunit napatakbo siya palabas ng pinto nang makitang bukas yun. Nataranta si Marco at napatakbo palabas ng unit ni Zen. Gabriel! Sigaw ni Marco.
Hindi na ito mapakali at pakiramdam nito ay ito ang dahilan kung bakit naglayas ang anak nila. Denial kaagad ni Marco ang lahat ng numero ng mga koneksyon nito. Marco, nasan si Gab? Sigaw ni Zen. Nakasunod na siya sa nobyo sa labas. Hinintay ni Marco na makalapit si Zen. Naglayas yata ang anak natin, Zen. I already called the security and my connections. Ano? Hindi maaari. Walang kamuwang-muwang ang anak natin, Marco. Kaya nga tumawag na ako ng rescue sa mga kilala kong detective. Hindi pa kasi gagalaw ang pulisya kapag ganito. I-check na sa security ng kondo ang CCTV nila. Let's go there. Sabihan mo si Yaya na mag-abang lang sa unit mo. Baka bumalik si Gab. Marco, ang anak natin. Baka kung anong mangyari sa kanya. O baka may kumidnap sa kanya at nalaman na ikaw ang tatay niya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Gabriel. Umiiyak na wika ni Zen. Kumalma ka muna. Mahahanap ka agad natin si Gabriel. I promise you that. Biglang may tumawag kay Marco kaya mabilis nito yung sinagot. Good morning, Sir Marco Ferrer. This is Agent Lobatiman. Inform ko lang na ang anak niyo ay nandito sa harap ng mall ng Maynila. Hinahanap ang Daddy Sandro niya at manonood daw sila ng sine. Napabuntong hininga na lamang si Marco at mabilis silang sumakay ng elevator para puntahan si Gabriel sa malapit na mall sa kondo ni Zen. Nahanap na ba ang anak natin, Marco? Where are we going? I thought we're going to the security. Okay na. My men already found your son. Huwag ka na mag-alala pa. Halos pali-pari na ni Marco ang sasakyan patungo sa sinasabi ng kilala niyang detective. Mabuti na lang at mabilis itong nahanap. Pagdating doon ay niyakap kaagad ni Zen si Gabriel. Nasa pangangalaga ito ng security guard na nakabantay sa umagang yun sa mall. Sarado pa ang mall kaya hindi ito nakapasok sa loob. Nagtaka raw ang guard dahil nag-iisa ang bata na naglalakad. Kaya hindi na nito pinaalis sa tabi nito si Gabriel hanggang dumating ang detective ni Marco. Gabriel, anak, bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Tinakasan mo pa si Yaya. Don't you know that what you did is very dangerous? I'm sorry, Mommy. I just wanted to see Daddy Sandro. Today is our cinema day, diba? That's why I came here early. Ano ka ba, anak? Mamamatay ako sa kaba dahil sa ginawa mo. Daddy Sandro is busy. He's not in Manila, remember? Sana sinabi mo sa amin ng daddy mo para kami na ang sasama sa iyo manood ng sine. Sorry, Mommy. Namiss ko lang po si Daddy Sandro. You're forgiven, baby. Basta wag nang uulitin to, ha? Gabriel, anak, tayo na lang munang manonood palagi ng sine. Okay ba yon? Or do you want to go in our house? Okay na yung entertainment room dun. We can watch movie there all day long. Wika naman ni Marco. Namilog sa excitement ang mga mata ng bata. Talaga, Daddy? Gusto mo bang sa bahay natin o dito sa mall manood ng sine? I want in our house, Daddy. Let's go! Dumiretso na sila sa mansyon ni Marco. Doon ay masaya silang nanood ng movie. Napagpasyahan nila ni Zen na doon na muna sila tumira sa mansyon ni Marco. Mas safe doon ang anak nila at mas nakikita nila na nag-e-enjoy ito ron kaysa sa kondo. Sa kondo ay palagi lamang itong nasa loob ng bahay, kaya naiisip nila na baka naiinit din to palagi. Sa pagdaan na maraming buwan ay unti-unti na rin nakalimot si Gabriel sa Daddy Sandro nito. Hanggang sa nakontento na lang ito sa pakikipag-video call kay Sandro. Masaya si Sandro dahil sa tuwing magkukwento ang bata ay masigla na ito at ikinukwento na ang mga bonding nito at ni Marco. Malambing na rin ito sa ama. Sinubukan muli ni Marco na kunin ang loob ng pamilya ni Zen. Sa pagtsatsaga nito ay unti-unti rin ito nakuha ang loob ng mga to. Hindi na nito pinatagal pa at pinakasalan na rin ang babaeng naging dahilan ng pagsusumikap nito sa buhay. Ang babaeng walang ginawa kundi mahalin si Marco noon hanggang ngayon. Mommy, Daddy is calling you. He's by the pool. Sabi ni Gabriel sa ina habang abala si Zen sa laptop. Inaayos niya ang mga booking ng mga clients sa kanilang travel and tours agency. Honey, please tell Daddy that Mommy's a bit busy. If you want to swim with him, go ahead. I'm working, sweetheart. But Mommy, ikaw po ang gusto niya. Hindi po siya nagsiswimming. Bakit daw ba? Gusto niyo bang magkaman ng snack? Tell him magpaluto na lang sa cook natin. I'm really busy right now, anak. More important than us, Mommy? Natinig naman agad si Zen sa ginagawa at agad binalingan ng anak na biglang nalungkot. Of course not. Siyempre mas importante kayo ni Daddy. Pero kailangan ko talaga itong tapusin eh. Hindi na umimik si Gabriel, kaya naman nakadama ng konsensya si Zen. Sige na nga. Halika na, puntahan na natin si Daddy. Kayo talagang dalawa.
Nung magkasundo kayo, palagi nyo na lang ako pinagkakaisan. Pero mabilis lang si Mami ha, may work pa ako eh. Excited na hila-hila siya ni Gabriel hanggang sa pool area. Pagdating nila roon ay napaawang ang mga labi niya. Puno ng balloons at bulaklak ang paligid. Ang ground ay puno rin ng mga red rose petals. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang romantikong musika. Sunod ay lumabas si Marco na bihis na bihis. May dala itong punpon ng bulaklak. Sumunod dito ang mga pamilyar ng mga tao sa buhay nila. Naroon din si Sandro at ang pamilya ni Zen. Marco, what's this? Namamanghang tanong ni Zen nang maibigay nito ang bulaklak sa kanya. It's a surprise. I gathered everyone for this moment, love. I know you never asked this even before. But this is really my dream actually. Gipit lang ako nun, kaya hindi ko to maitanong sa'yo. And what's that question na kailangan mo pang gumandam ng ganito? Natatawang tanong ni Zen. Hanggang sa biglang lumuhod si Marco sa harapan niya. Zen Fuentemelia, I love you very much. You know that. I've been a dumb ass before, but you forgave me and gave me another chance. Having you by my side complete me. I know we're meant to be together and I want to be with you forever, love. My question is, will you marry me, Zen? Napatingin si Zen sa pamilya niya. Mukha namang masaya mga ito at naghihintay rin ng isasagot niya. Hanggang sa bumaba ang tingin niya kay Gabriel na halata ang kasiyahan sa muka. Ibinalik niya ang tingin kay Marco na naghihintay ng kanyang sagot. Oo naman, Marco. I will marry you. Masaya niyang sagot. Agad nagpalakpakan ng kanilang mga bisita at kanya-kanya ng hiyawan. Salamat, love. Pangako na hindi mo pagsisisihan na akong naging asawa mo. Thank you dahil akala ko hindi ko na ito magagawa pa sa'yo. Hindi na ako gipit kaya kahit bukas din kaya na kitang pakasalan, love. I know money can't buy happiness, pero hindi ko magagawa ang lahat ng to kung gipit ba ako palagi gaya noon. Madamdaming sabi ni Marco matapos isuot ang singsing sa daliri ni Zen. Natawa naman si Zen sa huli nitong sinabi. Tunay nga naman kung wala kang pera, hindi nga naman matutupad ng isang bagay na alam mong kailangan ng salapi. Humahanga lang siya kay Marco dahil kahit na mayaman na to, humble pa rin ito. Hindi ito yumabang man lang. Tapos na ang past, diba? Restart na tayo, diba, love? Paalala niya kay Marco. Sorry, hindi ko lang mapigilan na hindi alalahanin. Baka naman pati yung kalokohan mo dati maalala mo rin ha? Puputulan na talaga kita kapag ginawa mo pa yon. Pangako na hindi na. I love you, Zen. Mahal din kita. Hindi peke, walang echos. Totoong totoo at purong-puro na love. My love for you is also true. At ikaw ang true love ko, love. Sabay sila nito ng halik sa nobya. Namangha si Zen dahil tinupad nga ni Marco ang sinabi nito na makasal sila kinabukasan. Napag-alaman niya na mula nang magkabalikan sila, ay sinimulan na pala ni Marco na ayusin ang kasal nila sa tulong ni Shane at ng pamilya ni Zen. Kaya naman pala pati wedding dress niya ay sukat na sukat sa kanya. Magkasukat kasi sila ni Shane ng dress. Hindi naman nagtagal, pagkatapos ng kasal ay nasundan na rin agad si Gabriel. Ume-edad na sila, kaya naman binilisan na nila na makahabol ng anak. Ngayon ay masaya silang namumuhay na magkakasama. Nagtutulungan din sila sa kani-kanilang mga negosyo upang maihanda nila ang future ng kanilang mga anak. Kinalimutan nila ang lahat ng nakaraan at nag-umpisa sa bagong yugto. Sinisiguro ni Marco na sa pagkakataong ito ay magiging maayos at masaya ang binuo nitong pamilya. Hinding-hindi nito sasayangin ng ikalawang pagkakataon na ibinigay ng asawa nito. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.